Ang boses na iyon, malamig, matalas, puno ng pamamaliit, ay parang kidlat na gumuhit sa maingay at masiglang kapaligiran ng trade fair. Tumagos iyon sa dibdib ni Ligaya, dinurog ang mumunting pag-asa na kanina lang ay buong puso niyang pinanghahawakan. Nakatayo siya sa likod ng kanyang maliit, yari sa kawayang mesa, napapalibutan ng mga sabon na gawa ng sarili niyang mga kamay. Mga sabon na may iba't ibang hugis at amoy, sampagita, niyog, kape, bawat isa ay pira-pirasong pangarap na isinilid niya sa loob ng ilang buwan. Nakatitig sa kanya ang lalaking nagsalita. Matangkad, balingkinita ng katawan, nakasuot ng mamahaling suot na tila hindi nababagay sa alikabok at init ng lugar na iyon. Si Sergio Elizalde, ang batang C ng E&E isang kumpanyang nagsisimula palang umangat pero kilala na sa pagiging agresibo sa merkado. Nakapamiwang ito, ang mamatay mapanyuri at walang bahid ng anumang awa habang tinitingnan ang mga produktong nakahanay sa mesa ni Ligaya. Nanginginig ang mga kamay ni Ligaya na nakahawak sa laylayan ng kanyang luma ngunit malinis na bestida. Kanina lang, puno siya ng kaba pero may kasamang pananabik. Ito ang unang pagkakataon niyang sumali sa isang malaking trade fair sa Maynila. Dala ang ipon mula sa paglalako sa kanilang probinsya at ang mga sabon na pinagpuyatan niyang gawin. Umasa siyang ito na ang simula ng katuparan ng pangarap niyang magkaroon ng sariling negosyo, isang negosyong mag-angat sa kanila mula sa kahirapan. Ngunit ang pangarap na iyon ay tila bulang pinaputok ng mga salita ni Sergio. Miss, muling nagsalita si Sergio, mas malakas na ngayon dahil may hawak na siyang mikropono. Tila may event organizer na nag-abot nito sa kanya, marahil bilang isa sa mga importanteng bisita. Ang atensyon ng mga tao sa paligid, mga kapwa nagtitinda, mga mamimili, mga usisero, ay natuon na sa kanila. Hindi sapat ang magkaroon ka ng pangarap. Kailangan mo rin ng kalidad. At itong mga bagay na ito, itinuro niya ang mga sabon ni Ligaya na may halong pandidiri, ay malayo sa kalidad. Baka makasira pa, ito ng balat. May mga mahihinang tawanan na narinig si Ligaya mula sa mga nakapaligid. Bawat tawa ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ramdam niya ang pamumula ng kanyang mga pisngi, ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang magsalita, ipagtanggol ang kanyang mga produkto, ang kanyang sarili. Gusto niyang isigaw na hindi niya pinulot lang ang mga iyon, na bawat isa ay may sangkap na pinag-aralan niya, na ginawa niya iyon ng may pag-ingat at pagmamahal. Pero walang lumabas na salita mula sa kanyang bibig. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay yumuko, itago ang mukha niyang pinagtitinginan na ng lahat, at pigilan ang mga luhang nagbabadyang pumatak. E&E believes in innovation, quality, and real results. Pagpapatuloy ni Sergio, ginagamit na ang pagkakataon para i-promote ang sariling kumpanya. Hindi kami naniniwala sa mga produktong ganito. This is an insult to the consumers and to the industry itself. Pagkatapos ng mga salitang iyon, tumalikod na si Sergio, kasama ang ilang mga taong tila alalay niya, at naglakad palayo na parang walang nangyari. Iniwan si Ligaya na nakatayo roon, napapalibutan ng mga matang mapanghusga at mga bulong-bulungan. Kawawa naman, ang tapang kasi saban lang pala, akala mo kung ano na. Tama naman si Sir Sergio, mukhang hindi nga ligtas gamitin. Hindi na niya kinaya. Mabilis niyang iniligpit ang ilang sabon, isinilid sa kanyang bayong, at walang lingon likod na tumakbo palayo sa mesang yon. Hindi niya alintana ang init ng araw o ang mga taong nababangga niya. Ang tanging gusto niya ay makalayo, makapagtago. Nakahanap siya ng isang tagong sulok sa likod ng mga tindahan, sa pagitan ng mga malalaking kahon at ng isang makapal na plastik na kurtina na nagsisilbing partisyon. Doon, sa gitna ng mga amoy ng karton at alikabok, sa wakas ay bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Humagulgol siya ng walang tunog. Ang bawat hikbi ay may kasamang sakit at kahihiyan. Hindi lang ang mga sabon niya ang yurakan, kundi pati ang kanyang pagkatao, ang kanyang munting pangarap. Ang pangalang ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang, Ligaya, ay tila kabaliktaran ng naramdaman niya ngayon. Sa sandaling iyon, ang tanging bansag na tila nababagay sa kanya ay luha. Nangako siya sa sarili, sa gitna ng kanyang pag-iyak. Babangon siya. Hindi niya hahayaang ang mga salita ng mayabang na lalaking iyon ang maging katapusan ng kanyang mga pangarap. Gagamitin niya ang sakit na iyon bilang gatong para magpatuloy. Ngunit sa ngayon, hayaan muna niyang ilabas ang lahat ng pait. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon, umuwi si Ligaya sa kanilang probinsya. Dala ang durog na puso at ang natitirang mga sabon, nagkulong siya sa kanilang maliit na bahay. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang pagluluksa.
Mula sa abo ng kanyang kahihiyan, nagsimula siyang muli. Mas nag-aral, mas nag-eksperimento, mas nagpursige. Bawat patak ng luha ay ginawa niyang puhunan. Makalipas ang 10 taon, kasalukuyan, soap opera headquarters, Bonifacio Global City, ang malamig na hangin mula sa aircon ay dumadampi sa makinis na salamin ng conference table. Sa paligid nito ay nakaupo ang mga department heads ng Soap Opera Inc., isa sa pinakamabilis umangat na local brand ng high-quality, organic soaps and beauty products sa bansa. Ang lahat ay tahimik na nakikinig sa babaeng nakatayo sa unahan. Si Ligaya. Wala na ang bestidang luma at ang nanginginig na mga kamay. Ang nasa harap nila ngayon ay isang babaeng iradyat ng kumpiyansa at awtoridad. Nakasuot siya ng isang eleganteng navy blue pantsuit, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng kung anong lalim, ay matatag at persigido. The numbers for the second quarter are impressive, but we cannot be complacent, sabi ni Ligaya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat, umalingaw-ngaw sa loob ng maluwag na kwarto. Our new Haraya collection needs a stronger push in the Visayas market. Karen, I need the revised marketing plan on my desk by Friday. John, coordinate with logistics. Siguraduhin nating walang magiging problema sa distribution. Mabilis na tumango ang mga tinawag. Walang nagtangkang magreklamo o magdahilan. Alam nila ang dedikasyon ni MS Ligaya Santos sa trabaho. Alam nila kung paano nito itinaguyod ang soap opera mula sa wala, gamit ang sariling sikap at talino. Isa siyang inspirasyon sa marami, isang patunay na posibleng makamit ang pangarap kahit ano pa ang pinanggalingan mo. Pagkatapos ng meeting, habang nagliligpit na ang iba, lumapit kay Ligaya ang kanyang executive assistant na si Chloe, may dalang ilang mga dokumento at isang sobre. Ma'am Ligaya, ito pa yung MGA Pinapapermanayo. And ito pa invitation for the Beauty Beyond Borders Conference next month. Kasama po kayo sa mga guest speakers. Kinuha ni Ligaya ang pen at nagsimulang pirmahan ang mga papeles. Halos hindi pinapansin ang sobre. Okay, Chloe. Just confirm my attendance and ask for the program details. Actually, ma'am, medyo nagalangang sabi and I, Chloe, nakalista na parito yung ibang confirmed guests of honor and speakers. Bahagyang itinaas ni Ligaya ang kanyang tingin mula sa mga papeles. Okay? Who are they? Binuksan ni Chloe ang sobre at inabot kay Ligaya ang magandang pagkakaimprenta na imbitasyon. Well, aside from the international delegates, nandiyan pa si Ms. Victoria Liming, Everglow Cosmetics, si Mr. Henry Sai Jr. at Nitigelan si Ligaya sa Pagpirma. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang pangalan na nakabold print sa listahan ng mga keynote speakers. Isang pangalan na 10 taon na niyang hindi narinig ng malapitan, ngunit isang pangalan na hindi kailanman nabura sa kanyang alaala. Isang pangalan na katumbas ng sakit, ng kahihiyan, nang luwang ipinangako niyang hindi na muling papatak dahil sa kanya. Sergio Elizalde, CEO, ENE Beauty. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang kaninang kumpiyansa sa kanyang tindig ay biglang nanghina. Ang hawak niyang mamahaling ballpen ay tila bumigat. Bumalik sa kanyang isipan ang imahe ng batang si na may mapangutyang mga mata, ang malamig nitong boses na dumurog sa kanyang pangarap sa harap ng maraming tao. Ma'am? Okay lang po kayo? Tanong ni Chloe, napansin ang biglang pagbabago sa amo. Hindi agad nakasagot si Ligaya. Nakatitig lang siya sa pangalan na iyon. Sergio Elizalde. Ang lalaking minsang tumawag na basura sa kanyang mga sabon. Ang lalaking naging dahilan ng bansag na luha na ikinabit niya sa sarili sa pinakamababang yugto ng kanyang buhay. At ngayon, pagkatapos ng 10 taon, muli silang pagtatagpuin ng tadhana, hindi na bilang isang hamak na tindera at isang aroganteng si, kundi bilang 2 taong nasa tuktok ng kani-kanilang industriya. Huminga siya ng malalim, pinilit na pakalmahin ang kumakabog niyang dibdib. Itinaas niya ang kanyang mukha, at kahit bahagyang nanginginig pa ang kanyang kamay, tinapos niya ang pagpirma sa mga dokumento. Yes, Chloe. I'm fine. Sabi niya, pilit na pinatatag ang boses. Confirm my attendance. I will be there. Inyabot niya pabalik ang imbitasyon kay Chloe, ngunit ang mga mata niya ay nanatiling nakatitig sa kawalan, kung saan ang imahe ni Sergio Elizalde mula sa nakaraan ay malinaw na gumuguhit. Ang sakit na akala niya ay nailibing na niya ng malalim ay tila muling gumapang palabas. Ang kumperensyang iyon ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ito na ngayon ang magiging entablado ng kanilang muling paghaharap. At sa pagkakataong ito, hindi na siya ang Ligaya na iyak na lang sa isang sulok.
Hindi pa man tuluyang humuhupa ang kaba sa dibdib ni Ligaya mula nang mabasa niya ang pangalan ni Sergio Elizalde sa imbitasyon. Heto na siya ngayon, nakatayo sa gitna ng makikinang na ilaw at naglalakihang mga tarpaulin ng BOT Beyond Borders Conference. Ang bawat sulok na malawak na ballroom ng 5-star hotel ay puno ng mga taong matitingkad ang kasuotan, tila mga paru-parong nagliliparan sa hardin ng ambisyon at tagumpay. Amoy ng mamahaling pabango, halakhakan, at mausapang pangnegosyo ang naghahari sa hangin. Napalanak Asay Ligaya. 10 taon. 10 taon siyang nagtago, nagsumikap, at nagpalakas. Ngayon, narito siya, hindi na bilang tagapagtinda ng mumurahing sabon, kundi bilang si Ligaya Santos, ang founder at CEO ng Soap Opera Inc., isa sa mga inaabangang speaker sa kumperensyang ito. Dapat sana ay naramdaman niya ang tagumpay, ang pagmamalaki. Pero ang namamayani sa loob niya ay isang pamilyar na kaba, isang malamig na anino mula sa nakaraan na pilit niyang winawaksi. Kaya, Ligaya, hindi ka na yung dating ikaw. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili habang pinipilit ng umiti sa mga bumabati sa kanya. May mga lumalapit, nagpapakilala, pumupuri sa kanyang mga produkto. Nakikipagkamay siya, tumatango, nagsasabi ng mga tamang salita, pero ang mga mata niya ay palihim na gumagala, hinahanap ang figura ng lalaking kinatatakutan niyang makita muli. Miss Santos, it's an honor to finally meet you. Your, Hiraya, line is simply divine, sabi ng isang babaeng socialite, kumikinang ang mga lahas. Thank you, sagot ni Ligaya, isang ngiting sinanay niyang ipakita sa publiko. We poured a lot of heart into that collection. Sa kalagitnaan ng pakikipag-usap, isang pamilyar na tawa ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang dulo ng hall. Isang tawang may halong yabang at kumpiyansa na hindi niya maaaring makalimutan. Napalingon si Ligaya, at doon, sa gitna ng grupo ng mga kalalakihang nakaswiting, nakita niya siya. Si Sergio Elizalde. Hindi ito gaanong nagbago sa pisikal na anyo. Medyo nagkalaman lang na kaunti, mas naging matipuno ang dating. Pero naroon pa rin ang parehong tindig na mayabang, ang parehong ngiti na tila ng mamaliit, ang parehong mga matang matalas tumingin. Napakuyam ang mga palad ni Ligaya sa loob ng kanyang clutch bag. Ang puso niya ay nagsimulang tumambol ng mas mabilis. Mabilis siyang umiwas ng tingin, na kunwaring may tinitingnan sa kanyang telepono. Huwag kang magpa-apekto, Ligaya. Isa ka ng respetadong negosyante. Wala siyang magagawa sa iyo. Ngunit tila pinaglalaruan sila ng tadhana. Maya-maya pa, inanunsyo na ang pagsisimula ng formal na programa. Nagsimulang maghanap ng mauupuan ng mga tao. Naglakad si Ligaya patungo sa hanay ng mga upuang nakareserba para sa mga speaker at yay. Habang naglalakad, hindi niya maiwasang mapadaan malapit sa grupo ni Sergio. Pilit niyang iniwasan ang direksyon nito, nakatuon ang tingin sa entablado. Ngunit sa pagmamadali at sa dami ng tao, isang waiter na may dalang tray ng mga wine glass ang hindi sinasadyang nabangga mula sa likuran. Nawalan ito ng balance, at ang isang baso ng red wine ay tumilapon, diretso sa braso ng mamahaling puting blazer ni Ligaya. Ay, sorry pa ma'am. Sorry pa, nadatarantang sabi ang waiter, namimatla. Napasinghap si Ligaya, hindi dahil sa mansa kundi sa biglaang atensyon na nalikha ng insidente. Ang ilang mga tao sa paligid, kasama na ang grupo ni Sergio, ay napalingon sa kanila. It's okay, mabilis niyang sabi sa waiter, kumuha ng tissue mula sa kanyang bag. Aksidente lang. Sinubukan niyang punasan ang mansa, pero alam niyang huli na. Ang matingkad na pula ng alak ay mabilis na kumalat sa puting tela. Habang nakayuko siya at sinusubukang ayusin ang sarili, isang boses ang nagsalita mula sa kanyang gilid. Isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Mukhang kailangan mo ng tulong diyan, miss. Dahan-dahang itinaas ni Ligaya ang kanyang ulo. At doon, nakatayo sa harap niya, ilang pulgada lang ang layo, si Sergio Elizalde. Nakatingin ito sa mansa sa kanyang braso. Ang mukha ay may bahid ng kaunting pag-alala, o marahil ay pagkainis lang dahil sa abala. Hindi pa siya nito nakikilala. Para rito, isa lang siyang babaeng natapunan ng alak. Pinilit ni Ligaya na kontrolin ang panginginig ng kanyang mga labi. Kailangan niyang magpakatatag. Salamat, pero okay lang kayo. Konting mansa lang, sabi niya. Ang boses ay pilit niyang pinanatiling kalmado at profesional. Sinubukan niyang ngumiti ng bahagya, isang formal na ngiti, at akmang tatalikod na. Ngunit sa paggalaw niyang iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Isang segundo. 2 segundo. Ang mga mata ni Sergio, na kanina lang ay tila walang pakialam, ay biglang nagbago. Una, nakita ni Ligaya ang simpleng pagtingin.
Pagkatapos, isang bahagyang pagkunot ng noo, na para bang may pamilyar sa kanyang mukha. Sinundan iyon ng paglaki ng kanyang mga mata, isang liwanag ng pagkalito, at pagkatapos, pagkabigla. Isang malalim na pagkabigla na tila nakakita ito ng multo mula sa nakaraan. Ang kaninang kumpiyansa sa mukha ni Sergio ay biglang naglaho, napalitan ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka, at pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan sa pagitan nilang dalawa, sa kabila ng ingay sa paligid, isang salita ang narinig ni Ligaya mula sa kanya. Mahina, halos pabulong, puno ng pagtataka at hindi mapagkakailang pagkilala. Ikaw. Sa isang salitang yon, gumuho ang lahat ng pattern na itinayo ni Ligaya sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 10 taon. Bumalik ang lahat ng sakit, ang lahat ng kahihiyan. Gusto niyang tumakbo, magtago, umiyak tulad na ginawa niya noon. Ngunit hindi. Hindi na ngayon. Huminga siya ng malalim. Pinanatili ang tingin sa mga mata ni Sergio na ngayon ay puno ng gulat. Nakita niya ang paglunok nito, ang pagkurap-kurap na tila hindi pa rin makapaniwala. Sa halip na tumakbo, tumango lang si Ligaya ng bahagya, isang malamig at formal na pakilala. Hindi siya ngumiti. Hindi rin siya nagsalita. Hinayaan niya ang katahimikan at ang kanyang mga mata ang magbigay ng sagot na kailangan nito. Ay ikaw na. Ang babaeng minsan mong niyurakan. Pagkatapos, walang dagdag na salita, marahan siyang tumalikod, iniwan si Sergio na nakatayo roon, tulala pa rin. Naglakad siya papalayo, ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Nararamdaman niya ang mga mata ni Sergio na nakasunod sa kanya, ngunit hindi siya lumingon. Nakarating siya sa kanyang upuan, umupo ng tuwid, at pilit na itinuon ang pansin sa entablado kung saan nagsisimula na ang opening remarks. Ngunit ang isip niya ay lumilipad. Ang imahe ng gulat sa mukha ni Sergio ay malinaw na nakatatak sa kanyang balintataw. Ang pagkabigla sa mga mata nito, iyon ang unang pagkakataon sa 10 taon na naramdaman niyang hindi siya invisible dito. Ngunit ang pagkilalang iyon ay hindi nagdulot ng kasiyahan. Sa halip, nagdulot ito ng panibagong alon ng kaba at galit. Galit na hindi niya alam na naroon pa pala, natutulog lang sa ilalim ng kanyang tagumpay. Nagsimula ang programa. Tinawag ang mga pangalan. Nagpalagpakan ng mga tao. Ngunit para kay Ligaya, ang lahat ng ingay at liwanag sa paligid ay tila naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang isang salitang umulit-ulit sa kanyang isipan. Ang salitang namutawi sa bibig ni Sergio Elizalde, ikaw, ang muling pagkikitang ito ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang. At sa pagkakataong ito, hindi na siya tatakbo. Haharapin niya ito, gaano man kasakit ang mga laalang kakibat nito. Ang tanong na lang ay, handa ba siya sa kung ano ang susunod na mangyayari? At higit sa lahat, handa ba siya? Sino ka ba talaga? At bakit pakiramdam ko, matagal na kitang kilala? Ang tanong na iyon ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isipan ni Sergio, habang nakaupo siya sa kanyang malaki at modernong opisina sa E-% E-Beauty Tower. Ang malamig na baso ng tubig sa kanyang mesa ay hindi man lang niya nagagalaw. Nakatitig lang siya sa panoramic window na nagpapakita ng nagtataas ang mga gusali ng Makati, pero ang nakikita ng kanyang mga mata ay ang mukha ng babae mula sa conference kahapon. Ligaya Santos. Ang pagkabigla niya nang magtama ang kanilang mga mata, hindi yun simpleng pakilala lang. May kung anong pamilyar sa tindig nito, sa paraan ng pagtitig, kahit pangabalot na ito ngayon ng kumpiyansa at elegansya na malayong-malayo sa kung saan man niya ito unang nakita. Dahil sigurado siya, hindi lang kahapon ang unang beses. May kung anong bumabagabag sa kanya, isang piraso ng palaisipan na hindi niya mahanap ang tamang lugar. Ang pangalang Ligaya Santos ay kilala na ngayon sa industriya, pero bakit parang may kulang? Bakit parang bigla na lang itong sumulpot mula sa kung saan, armado ng isang matagumpay na kumpanya? Hindi niya mapigilan ang sarili. Kinuha niya ang intercom. Mark, pasok ka dito. Now, ilang sandali lang, pumasok ang kanyang matagal ng assistant na si Mark, isang lalaking nasa mid-negatibo 30s, laging presentable at mabilis kumilos. Yes, Sir Sergio? Mark, I need information, sabi ni Sergio. Umikot paharap sa kanyang assistant, ang mga matay seryoso. Lahat ng mahahanap mo tungkol kay Ligaya Santos ng Soap Opera Inc. Bahagyang nagulat si Mark. Si Ms. Santos pa? Sir, di ba't kakumpetensya natin sila? Exactly, media na sabi ni Sergio. Kaya gusto kong malaman lahat. Hindi lang yung corporate profile na ya. I want her history. Saan siya galing? Saan siya nag-aral?
Paano niya naitayo ang soap opera? Tumango si Mark, kinuha ang kanyang tablet. Okay pa, sir. I'll compile everything available publicly. MGA news articles, interviews, business registrations. No, Mark, Pudel and I, Sergio. I need more than that. Dig deeper. I want to know about her 10 years ago. Around 2014, 2015. Nasaan siya? Anong ginagawa niya? May record ba siya bago pa sumikat ang soap opera? Kumunot ang noo ni Mark. 10 years ago, sir? Medyo mahirap po yata yon, lalo na kung hindi pa siya kilala noon. Baka wala masyadong digital footprint. Then find it, Marine Udos and I, Sergio. Use our resources. Check everything. School records, old addresses, small business permits. Kahit ano. There's something about her, hindi tama. Parang may tinatago. I need to know what it is. Nakita ni Mark ang determinasyon sa mga mata ng kanyang boss. Bihira itong magkaganito sa isang kakumpetensya maliban kung may malaking banta. Sipo, sir. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Nang makalabas si Mark, muling humarap si Sergio sa bintana. Bakit siya nagkakaganito? Dahil ba sa pagkabigla kahapon? O dahil may kung anong instinct sa loob niya na nagsasabing konektado ang babaeng yon sa isang bahagi ng nakaraan na pilit niyang kinakalimutan? Ang mga mata nito kahapon, hindi lang kahapon. Parang nakita na niya ang mga matang iyon dati, puno ng sakit, pagtataka. Napapikit siya ng mariin. Kailangan kong malaman. Samantala, sa tahimik na apartment ni Ligaya sa isang kondominium sa BGC, hindi rin siya mapakali. Katatapos lang niyang kausapin si Chloe tungkol sa mga susunod na hakbang para sa marketing campaign ng soap opera, pero ang isip niya ay wala sa trabaho. Lumulutang ito pabalik sa conference, sa sandaling nagtama ang mga mata nila ni Sergio. Ang gulat sa mukha nito, ang hindi makapaniwalang pagbigkas sa pangalan niya, na tila hindi naman niya talaga alam noon. Hindi ang pangalan niya ang tinutukoy nito. Ang mukha niya, ang presensya niya. Bumangon siya mula sa kanyang kinaupuan, at naglakad patungo sa kanyang maliit na study room. Binuksan niya ang isang antigong bowl na nagsisilbing coffee table. Mula roon, kinuha niya ang isang lumang-lumang notebook na balot pa sa plastic. Ito ang nag-iisa niyang pag-aari na naglalaman ng kanyang mga unang pangarap at kabiguan. Naupo siya sa sahig, maingat na binuklat ang mga pahina nito na naninilaw na sa katagalan. Naroon ang mga guhit niya ng mga posibleng logo, mga listahan ng sangkap na sinubukan niya, mga presyo ng nyog at sampagita sa palengke, mga tala ng kanyang mga unang benta sa tabi ng kalsada sa kanilang probinsya. Bawat sulat kamay ay nagpapaalala sa kanya ng hirap at pag-asang pinagdaanan niya. Napahinta siya sa isang pahina na may petsang halos 10 taon na ang nakalilipas. May maliit na larawang nakadikit doon, isang larawan ng kanyang mga unang batch ng sabon. Hindi pa perpekto ang hugis, magaspang pa ang tekstura, pero kitang-kita ang effort. Sa ilalim nito, may maikling tala. May bumili ng marami ngayon. Isang binatang taga Manila da. Simon ang pangalan. Ang bait niya. Sabi niya, kakaiba daw ang sabon ko, malambot sa balat at mabango kahit simple lang. Gusto daw niyang tulungan ako. Kinuha niya lahat ng natitirang stock ko. Babalik daw siya. Simon. Napapikit si Ligaya. Naalala niya ang binatang iyon. Mas bara kay Sergio, mas maamo ang mukha, mas magaan kausap. Nagpakilala itong nagbabakasyon lang sa kalapit na resort. Isang hapon, napadaan ito sa pwesto niya sa gilid ng kalsada kung saan siya naglalako. Hindi ito katulad ng ibang taga-Maynila na parang nandidiri sa kanyang mga paninda. Nagtanong ito, nakipagkwentuhan, at pinuri ang kanyang gawa. Naalala niya ang pag-asa na naramdaman niya noon. Baka iraw na yung break kayo. Ibinigay niya kay Simon ang lahat ng stock niya. Halos libre na nga dahil sa pangako nitong tutulungan siyang mapalago ang kanyang maliit na negosyo. Nagpalitan pa sila ng numero, pero pagkatapos noon, hindi na niya muling nakita o nakausap si Simon. Para itong bulang naglaho. Ilang buwan pagkatapos noon, habang sinusubukan pa rin niyang bumangon mula sa kahihiyan sa trade fair at sa pagkawala ni Simon, nabalitaan niya ang pag-launch ng EM% e-beauty ng bago nitong linya ng mga organic na sabon. Ang pangalan ng linya, Simone's Secret Garden. Nang mabasa niya ang description at ang ilan sa mga pangunahing sangkap na binanggit sa mga advertisement, virgin coconut oil, sampagita essence, o derivatives para sa mild exfoliation, parang may kung anong tumusok sa kanyang dibdib. Ang mga sangkap na yon, ang konsepto ng pagiging natural at gentle,
Iyon ang mga pinag-eksperimentuhan niya noon, ang mga sikretong sangkap na ipinagmalaki niya kay Simon. Pero ano ang laban niya noon? Isang hamak na tindera mula sa probinsya laban sa isang umuuspong na beauty company. Sino ang maniniwala sa kanya? Wala siyang pera, walang koneksyon, walang patunay maliban sa kanyang lumang notebook at sa kanyang salita. Kaya tinago niya ang kanyang hinala, ibinaon sa limot kasama ng sakit at ng pangalan ni Simon. Pero ngayong nakita niya muli si Sergio Elizalde, ang kapatid ni Simon, ang sinang E% e-beauty, ang hinalang iyon ay muling nabuhay. Mas malakas. Mas nakakabarabag. Si Simon Elizalde. Kapatid ni Sergio Elizalde. Ang lalaking pumuri at kumuha ng kanyang mga unang sabon bago naglaho. At ang E% e-beauty na naglabas ng produktong may pagkakahawig sa kanyang orihinal na formula pagkatapos noon. Napakuyam ang mga palad ni Ligaya. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang balat. Hindi kaya ninakaw nila ang kanyang ideya. Ang kanyang formula. Ginamit pa ni Simon ang kabaitan nito para makuha ang sekreto niya, at pagkatapos ay ibinigay sa kumpanya ng kapatid niya. Ang isiping iyon ay nagdulot ng panibagong sakit, mas malalim kaysa sa kahihiyang. Idinilit ni Sergio as a trade fair. Ito ay tungkol sa pagnanakaw ng pangarap, sa pagtataksil. Napatayo siya, nanginginig ang mga tuhod. Kailangan niyang malaman ang totoo. Pero paano? Anong gagawin niya? Haharapin niya si Sergio? Sasabihin ang kanyang hinala. Pero ano ang patunay niya? Baka pagtawanan lang siya ulit nito. Ang kaninang determinasyon na harapin ang nakaraan ay napalitan ng pag-aalinlangan at pagkalito. Sino ang dapat niyang pagkatiwalaan? Ano ang dapat niyang paniwalaan? Ang tanging sigurado siya ay ang bigat sa kanyang dibdib, isang halo ng galit, sakit, at lumang hinala na hindi na niya maaring basta na lang isang tabi. Gabing-gabi na, pero hindi pa rin makatulog si Sergio. Nakahiga siya sa kanyang malapad na kama, nakatitig sa kisam. Ang report ni Mark kaninang hapon ay walang masyadong naidulot. Puro corporate achievements, MGA Parangal, MGA Charity Events, and Ligaya Santos. Walang makitang detalye tungkol sa buhay nito bago ang biglaang pagsikat ng soap opera mga 5 taon na ang nakalilipas. Tila may blankong pahina sa kanyang kasaysayan. Parang pinasadya, sir, sabi ni Mark. Halos walang trace online or even sa mga government records nung mga taon na hinahanap nyo. It's either very private siya before or may nagbra. May nagbra? Ang isiping iyon ay mas lalong nagpatindi sa kanyang pagdududa. Napapikit siya, pilit na inaalis sa isip ang babaeng iyon. Ngunit sa kanyang pagpikit, ibang imahe ang lumitaw. Hindi ang eleganteng si Ligaya Santos ng soap opera, kundi isang batang babae, marahil nasa early 20s. Nakatayo sa likod ng isang maliit na mesa sa isang malikabok na trade fair. Nakayuko, umiyak sa likod ng isang makapal na plastik na kurtina. Ang mga mata nito, puno ng luha, pero may bahid ng hindi masupil na determinasyon. Napabalikwas ng bangon si Sergio, pinagpapawisan. Saan kayo nakita yan? Saan ko nakita ang mga matang yon? Ang alaala ay malabo, pira-piraso, pero ang pakiramdam na kasama nito, isang hindi maipaliwanag na bigat, isang uri ng pagsisisi, ay malinaw. Nararamdaman niya ito sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Hindi niya pa mapagtagpi-tagpi ang lahat, pero alam niyang may koneksyon. Ang babae sa conference kahapon at ang babae sa malabo niyang alaala, at ang lumang sikreto ng kanyang pamilya tungkol sa pinagmulan ng isa sa kanilang pinakamatagumpay na produkto. Ang sabon at ang sikreto. Tila magkakabit ang mga ito, at si Ligaya Santos ang nasa gitna ng lahat. Ang biyahe mula Maynila patungo sa maliit at malayong isla ng Esperanza ay parang paglalakbay sa ibang panahon. Iniwan ni Sergio ang malamig na aircon ng kanyang luxury SUV sa pinakamalapit na bayan kung saan may maayos na daungan, at mula roon, sumakay siya ng bangka. Pagkatapos ay tricycle naman para marating ang pinakasentro ng islang halos nakalimutan na ng progreso. Pagbaba niya ng tricycle sa ilalim ng tirik na araw, ramdam na ramdam niya ang pagkakaiba. Ang hangin ay mainit, malinsangan, at may amoy ng dagat at tuyong lupa. Ang paligid ay simple, mga bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero, mga daang hindi sementado, mga batang naglalaro sa alikabok na walang sapin sa paa, mga matatandang nakaupo sa mga papag sa ilalim ng mga punong mangga, nagpapalipas ng oras. Walang nagmamadali, walang kanggihingian na ibusina, walang matatayok na gusali. Ito ang mundo na malayong malayo sa kanyang nakasanayan. Dito na po tayo, sir, sabi ng tricycle driver. Itinuturo ang isang maliit na tindahan sa gilid ng daan.
Ito raw ang lugar kung saan maaring magtanong-tanong. Nagbayad si Sergio, bitbit ang isang maliit na backpack. Nakasuot lang siya ng simpleng polo shirt at mount pants. Pero kahit anong pilit niyang maging low profile, kitang-kita pa rin ang pagkakaiba niya sa mga taga roon. Pinagtitinginan siya ng ilan, hindi dahil sa pagkamangha, kundi dahil sa simpleng pagtataka. Dale, ano ang ginagawa niya rito? Lumapit siya sa tindahan, isang typical na sari-sari store na may mga nakasabit na sitsirya at mga delata sa loob. Isang matandang babae, marahil nasa mga 60 anyos na, ang nagbabantay dito, abala sa pagtitiklop ng mga plastic. May mga linya na sa kanyang mukha ang pagod at pagtitiis, ngunit ang mga mata ay alisto pa rin. Magandang hapon po, bari ni Sergio, pilit na ngumingiti. Naghahanap po sana ako ng impormasyon tungkol sa isang dating residente dito. Mga 10 taon na po sigurong nakaalis. Tinaas ng matandang babae ang kanyang tingin. Sinipat siya mula ulo hanggang pa. Ang mga mata nito ay mapanuri, tila tinatantiya ang kanyang pakay. Marami pong umaalis dito, Hijo. Sagot nito, ang boses ay mahinahon pero may pag-iingat. Mahirap ang buhay dito, kaya maraming nakikipagsapalaran sa Maynila. Sino ba yung hinahanap mo? Nag-aalangan si Sergio. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Ang pangalan niya po ay Ligaya Santos. Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Sergio ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng matanda. Nawala ang pag-iingat, napalitan ng tila lungkot at awa. Tumigil ito sa pagtitiklop ng plastic. Si Ligaya, mahinang ulit na matanda, tila may inaalala. Kilala ko siya. Kaawawang bata. Tumingin ito muli kay Sergio, mas mataman na ngayon. Anong kailangan mo sa kanya? Matagal na siyang wala rito. Gusto ko lang pong malaman kung kumusta na siya. At kung ano ang buhay niya dito noon. Sabi ni Sergio, maingat sa bawat salita. May nagsabi po sa akin na may pinagdaanan daw siya dito. Napabuntong hininga ang matanda. Ipinagpatuloy nito ang pagtitiklop, pero mas mabagal na ngayon. Ako si Rosing. Tia Rosing ang tawag nila sa akin dito. Kapitahe kayo sila Ligaya noon. Lumaki yang batang yan sa hirap. Ulila na, ang tanging kasama ay ang lola niyang sakitin. Umupo si Tia Rosing sa isang maliit na bangko sa labas ng tindahan, sa ilalim ng maliit na silong. Sumenyas itong umupo rin si Sergio sa katapat na bangko. Ginawa naman niya. Mabait na bata si Ligaya. Pagpapatuloy ni Tia Rosing, ang tingin ay nasa malayo. Masapag. Kahit bata pa, kung ano-anong racket ang pinasok para lang may makain sila ng lola niya. Naglalabada, nagtitinda ng kakanin, tumutulong sa mga palaisdaan, huminto ito sandali. Pero ang pangarap niya talaga, yung mga sabon niya. Naramdaman ni Sergio ang paninikip ng kanyang dibdib. Saben, narito na naman. Nakikita ko yan, gabi-gabi, sa harap ng kanilang maliit na kalan, nagtutunaw ng kung ano-ano, naghahalo. Kinukuha niya yung mga niyog na nalalaglag, yung mga bulaklak sa tabi-tabi, gagawin niyang sabon. Ibinebenta niya sa palengke, sa gilid ng kalsada. Pinagtatawanan siya ng iba. Sabi, sino ba namang bibili ng sabong gawa lang sa likod bahay? Parang may kung anong tumusok sa puso ni Sergio. Tawagin mo tong sabon? Mukhang pinulot lang sa tabi-tabi. Ang mga salita niya noon sa trade fair ay bumalik sa kanya. Mas malakas, mas masakit. Hindi niya alam na ang babaeng pinahiya niya ay galing pala sa ganitong hirap, na ang mga sabon na yon ay hindi lang basta produkto, kundi bunga ng pangarap at pagsusumikap sa kabila ng kahirapan. Tapos, nagbago ang tono ni Tia Rosing, naging mas mapait. May nangyari. Umalis siya papuntang Maynila noon, may daladalang pag-asa. Sumali daw sa isang, ano nga ba yun, parang perya ng mga negosyante. Umiwi siyang lahan, ihaw. Wasak na wasak ang puso. Hindi makatingin ng diretso si Sergio kay Tia Rosing. Alam niya kung anong perya ang tinutukoy nito. Alam niya kung sino ang dahilan ng mga luhang yon. Hindi na siya ganong lumalabas ng bahay pagkatapos noon, sabi pa ni Tia Rosing. Tapos, may dumating pang isang dagok. May isang binatang taga Maynila na umaligid-ligid sa kanya. Si Simon. Ang sabi, tutulungan daw si Ligaya sa mga sabon niya. Kinuha lahat ng gawa niya. Tapos, hindi na nagpakita. Napasinghap asay Sergio. Simon. Ang kapatid niya. Tama ang hinala ni Ligaya. Tama ang kutob niya. Ginamit ng kapatid niya ang kahinaan ni Ligaya. Pagkaalis ng Simon na yon, at pagkatapos nung nangyari sa Maynila, nagdesisyon na si Ligaya. Kinuha niya ang lola niya,
Umalis sila dito sa isla. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Basta ang sabi niya sa akin bago umalis, Tia Rosing, babalik ako. Pero sa pagbabalik ko, hindi na ako si Ligaya na kilala niyo. Malungkot na ngumiti si Tia Rosing. At hindi na nga siya bumalik. Tumayo si Sergio, nanginginig ang mga kamay. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang humingi ng tawad, pero kanino? Sa matandang ito. Sa Henjin? Saan? Saan po yung bahay nila noon? Tanong niya, garal-galang boses. Itinuro ni Tia Rosing ang isang daan papasok sa mas liblib na bahagi ng baryo. Doon sa may dulo, malapit sa sapa. Pero wala ka nang abutan doon kundi mga sira-sirang kahoy. Matagal nang abandonado. Nagpasalamat si Sergio kay Tia Rosing at nagsimulang maglakad patungo sa direksyong itinuro nito. Ang sikat ng araw ay tila mas tumindi, o baka naman ang kahihiyan at guilt na naramdaman niya ang nagpapainit sa kanyang pakiramdam. Narating niya ang lugar. Tama asay Tia Rosing. Isang maliit na kubo na gawa sa mga retasong kahoy at kawayan ang tumambat sa kanya. Ang bubong na pawid ay halos kapo na, ang mga dingding ay may mga butas, at ang paligid ay napapalibutan ng matataas na damo. Ito ang tahanan ng babaeng naghahangad na gumawa ng magagandang sabon. Ito ang lugar kung saan nabuo ang mga pangarap na walang awa niyang dinurog. Sumilip siya sa loob mula sa isang malaking butas sa dingding. Madilim sa loob, amoy luma at nabubulok na kahoy. May ilang mga basag na palayok sa isang sulok, isang sirang papag. Walang bakas ng kahit anong karangyaan, tanging mga marka ng matinding kahirapan. Dito nagmula si Ligaya Santos, ang babaeng ngayon ay isa ng respetadong si. Napaupo si Sergio sa damuhan sa labas ng kubo, isinupsob ang mukha sa kanyang mga palat. Ang bigat ay hindi na lang basta guilt. Ito ay isang malalim na pagkaunawa sa sakit na naidulot niya, hindi lang dahil sa mga salita niya. Sa trade fair, kundi dahil sa ginawa ng kanyang kapatid, na malamang ay may basbas niya, kahit pa hindi niya direktang inutos. Ang Simon Secret Garden, ang isa sa mga pundasyon ng tagumpay ng EM% e-beauty, ay itinayo pala sa pundasyon ng ninakaw na pangarap. Naramdaman niya ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata, isang bagay na bihirang mangyari sa kanya. Ang arroganteng si Sergio Elizalde, napapaluhod, kahit sa isip lang, sa harap ng isang abandonadong kubo dahil sa bigat ng kasalanan. Habang nakayuko siya roon, abala sa panlalaban sa sariling konsensya, isang maliit na anino ang tumabon sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Isang batang babae, marahil mga 6 o 7 taong gulang, ang nakatayo sa harap niya. May hawak na maliit na piraso ng puto, rice cake, na nakabalot sa dahon ng saging. Madungis ang damit ng bata, nakayapak, pero ang mga mata nito ay puno ng kuryosidad at walang mali siya. Hindi nagsalita ang bata. Iniabot lang nito ang hawak na puto kay Sergio. Nagulat si Sergio. Tiningnan niya ang bata, pagkatapos ay ang puto. Para sa akin, tanong niya, hindi makapaniwala. Tumango lang ang bata, ang mga mata ay hindi umaalis sa kanya. Nag-aalangan man, kinuha ni Sergio ang puto. Sa pagdampi ng kanyang mga daliri sa magaspang na dahon ng saging at sa mainit-init pang kakanin sa loob, parang may kung anong kuryente na dumaloy sa kanya. Isang simpleng alok, isang simpleng kabaitan, mula sa isang batang walang-wala. Ito ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon na nakatanggap siya ng isang bagay na walang hinihintay na kapalit, walang hidden agenda, walang halong negosyo. Purong sincerity. Tinikman niya ang puto. Simple lang ang lasa, malagkit at medyo matamis. Ngunit para kay Sergio, iyon ang pinakamasarap na pagkain na tikman niya sa buong buhay niya. Dahil kasabay ng lasa nito ang pagmulat ng kanyang mga mata sa isang katotohanang matagal niyang binaliwala, ang halaga ng simpleng kabutihan, ang bigat ng kasalanan, at ang pangangailangang itama ang mga pagkakamali. Tiningnan niya muli ang bata, na ngayon ay nahihiya ng nakangiti. Ngumiti rin si Sergio pabalik, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Kahit pa may bahid ng luha ang kanyang mga mata. Salamat, sabi niya sa bata, ang boses ay taos-puso. Tumakbo na palayo ang bata, masaya na tila nakagawa ng isang malaking bagay. Naiwan si Sergio doon, hawak ang natitirang puto, nakatingin sa abandonadong kubo ni Ligaya. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Hindi na ito tungkol sa pag-alam kung sino si Ligaya Santos. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga kasalanan ng nakaraan, ang sarili niyang kasalanan at ng kanyang pamilya. At tungkol sa paghahanap ng paraan para makabawi, kahit pa mukhang imposible.
Ang pagbisita niya sa Isla Esperanza ay hindi lang paghahanap ng impormasyon. Ito pala ang simula ng kanyang sariling paglalakbay tungo sa pagbabago. Ang lobby ng Soap Opera Inc. ay sumasalamin sa tagumpay ni Ligaya. Malinis, moderno, maliwanag, may banayad na amoy ng kanilang signature essential oils. Malayo ito sa maalikabok na Isla Esperanza. Malayo sa lumang kubo na pinagmulan ng babaeng pakay niya ngayon. Nakatayo si Sergio malapit sa reception desk. Pakiramdam niya ay isang dayuhan sa teritoryong ito. Ang bawat empleyadong dumaraan, nakangiti man o seryoso, ay tila nagpapaalala sa kanya na agwat na nalikha ng 10 taon. Ang agwat na siya mismo ang may gawa. Pinagpapawisan ang kanyang mga palat, kahit pa malakas ang aircon sa loob. Ilang beses na siyang tumingin sa kanyang relo. Kanina pa siya naghihintay. Sinabing niyang may appointment siya, pero alam niyang hindi yon totoo. Umaasa lang siyang pagbibigyan siya ni Ligaya, kahit ilang minuto lang. Kailangan niya ito. Hindi lang para sa kumpanya, kundi para sa sarili niya. Para masimulan ang pagtutuwid sa mga pagkakamali. Nakita niya ang paglabas ni Chloe, ang assistant ni Ligaya, mula sa isang hallway. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakilala siya nito mula sa conference. May bahid ng pagtataka at pag-ingat sa mukha ng assistant. Mr. Elizalde? Good morning pa. May I help you? Tanong ni Chloe, formal ngunit halatang nag-aalangan. Good morning. Nandiyan ba Ms. Santos? I was hoping I could speak with her for a few minutes. It's important, sabi ni Sergio, pilit na pinapakita ang kumpiyansang hindi naman niya nararamdaman. Nasa meeting pa Ma'am Ligaya na yan. And puno po ang schedule niya for the whole day, sagad ni Chloe, tila may script na sinusunod. Halatang ayaw siyang papasukin. Napabantang hininga Sergio. Desperation. Iyon ang nararamdaman niya ngayon. Isang pakiramdam na bago sa kanya. Please Chloe. Kaya't sandali lang. Sabihin mo, tungkol ito sa beauty. At sa nakaraan. Nakita niya ang pag-aalangan sa mukha ni Chloe. Mukhang hindi nito alam ang gagawin. Pero bago pa ito makasagot, isang pamilyar na boses ang narinig niya mula sa likuran ni Chloe. Let him wait, Chloe. I'll be out in 5 minutes. Si Ligaya. Nakatayo ito sa dulo ng hallway, katatapos lang lumabas mula sa isang pinto. Nakasuot ng isang simpleng itim na chef dress, mukhang pagod pero kontrolado pa rin ang ekspresyon. Tumingin ito sa direksyon niya, isang tingin na malamig, walang emosyon. Tila tintingnan lang ang isang mueble sa lobby. Pagkatapos ay tumalikod na ito at pumasok muli sa opisina nito. Para kay Sergio, ang 5 minutong paghihintay na yon ay parang 5 oras. Ang bawat segundo ay napakabagal. Nang sa wakas ay lumabas si Ligaya, hindi ito lumapit sa kanya. Naglakad ito papunta sa elevator bank. Sumunod si Sergio. Ligaya. Miss Santos. Salamat sa pagpapunlak. Simulan niya nang makapasok sila sa loob ng elevator. Pinindot ni Ligaya ang G para sa ground floor. Silang dalawa lang ang nasa loob. Ang pagsara ng pinto ng elevator ay tila isang hadyat. Isinasara sila sa isang maliit na espasyo kung saan walang takas sa konfrontasyon. Hindi lumingon si Ligaya. Nakatingin lang ito diretso sa nagsasarang pinto. Ano ang kailangan mo, Mr. Elizalde? I don't have much time. Ang tono niya ay purong negosyo, walang bahid na anumang personal na damdamin. Ngunit alam ni Sergio, sa likod ng lamig na yon, naroon ang babaeng nasaktan niya. Napulanak Sergio. Ito na. Ligaya, alam kayo na. Bahagyang gumalaw ang balikat ni Ligaya, pero hindi pa rin ito lumingon. Alam ang alin. Ang tungkol sa Isla Esperanza. Sa lola mo. Sa mga sabon mo noon. Sa trade fair. Hirap siyang bikasin ng mga salita. At, kay Simon. Sa pagbanggit sa pangalan ng kapatid niya, dahan-dahang lumingon si Ligaya. Ngayon, may nakikita na siyang emosyon sa mga mata nito. Hindi galit. Kundi isang malalim, nakakapanghinang pagod. At sakit. Ang sakit na pilit nitong itinatago. So, anong gusto mong mangyari ngayon? You want to apologize after 10 years. May bahading sarcasmo sa boses ni Ligaya. Save it, Mr. Elizalde. Hindi ko kailangan ng apology mo. Hindi lang apology ang kailangan ko. Mabilis na sagot ni Sergio. Ang desperasyon ay gumagapang na sa kanyang boses. Kailangan ko ng tulong mo, Ligaya. Tinaasan siya ng kilay ni Ligaya. Tulong? Galing sa akin? Para saan? Huminga ng malalim si Sergio. Inihanda ang sarili sa posibleng pagtawa o galit na isasagot nito.
E&E Beauty is in trouble. Malaki ang problema namin. Nalulugi kami. May MGA product recalls, lawsuits. Our reputation is ruined. Hindi niya idinetalya kung bakit, pero alam niyang may ideya na si Ligaya. Ang karma sa ginawa nila noon. Ang tanging makakasalba sa amin ngayon ay isang partnership, isang collaboration. Sa isang kumpanyang may kredibilidad, may tiwala ng tao. Tulad ng soap opera. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Ligaya. Isang tawang walang saya, puno ng pait. Partnership? Ikaw, si Sergio Elizalde, ang sinang E% EBOT, lumalapit sa akin, sa babaeng minsan mong tinawag na basura ang gawa, para humingi ng tulong para isalba ang kumpanya mo. Umiling-iling ito, hindi makapaniwala. Ang kapal din naman pala ng mukha mo. Ligaya, please, nagsusumamo na si Sergio. Hindi ko ito gagawin kung hindi kailangan. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa'yo. Kasalanan namin. Pero hindi lang ito para sa akin. Maraming empleyado ang mawawalan ng trabaho kapag bumagsak ang E% mga pamilya nila. At kasalanan ko ba yon? Putol ni Ligaya, ang boses ay tumaas na, naglalaman na ng galit na kanina pa niya pinipigilan. Kasalanan ko bang naging ganit kayo? Kasalanan ko bang ginamit niyo ang ideya ko, ang pinaghirapan ko, para yumaman kayo? Tapos ngayong palubog na kayo, ako ang lalapitan niyo. Para ano? Para gamitin na naman ako. Ang mga salita ni Ligaya ay parang mga suntok na tumatama kay Sergio. Bawat isa ay totoo. Bawat isa ay nararapat niyang tanggapin. Hindi kita gagamitin, Ligaya. Sabi niya, ang boses ay nanginginig na. Gusto kong bumawi. Gusto kong itama ang mali. Aminin namin ang lahat. Ibabalik namin sa iyo ang nararapat. Ang partnership na ito ang paraan ko para ipakita na nagsisisi ako. Na gusto kong makita kang nasa taas, kung saan ka nararapat. Tinitigan siya ni Ligaya ng matagal. Ang mga mata nito ay nagsasalubong, tila sinusuri ang kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nakikita niya ang pagtatalo sa loob nito, ang galit laban sa prinsipyo, ang sakit laban sa posibleng pagtulong sa mga taong walang kasalanan, ang mga empleyado. Nakita niya ang bakas ng babaeng nakilala niya sa Isla Esperanza, ang babaeng may mabuting puso sa kabila ng pinagdaanan. Dito nakasalalay ang lahat, naisip ni Sergio. Ang sagot niya ang magdidikta ng kinabukasan ng E% at marahil, ng kanyang sariling kaluluwa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, na tanging ang ugong lang na elevator ang maririnig, nagsalita si Ligaya. Ang boses niya ay mahina na ngayon, pagod, ngunit may bigat ng desisyon. Hindi ko kailangang gumanti, Sergio. Sabi niya, ginamit ang unang pangalan nito sa unang pagkakataon. Ang simpleng paggamit na iyon ay nagdulot ng kakaibang kirot kay Sergio. Hindi ako katulad mo. Hindi ako yuyurak ng iba para lang umangat. May sumilay na pag-asa sa dibdib ni Sergio. Pero, pagpapatuloy ni Ligaya, at ang pag-asa ay agad ding naglaho. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon mula nang makita sila ulit, nakita ni Sergio ang luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito. Mga luhang hindi na dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa bigat ng lahat ng nangyari. May karapatan akong pumili. Karapatan kong piliin kung sino ang tutulungan ko. At karapatan kong piliin na, huwag kang tulungan. Bumagsak ang mga balikat ni Sergio. Ito na nga ang kinatatakutan niya. Rejection. Pero mas masakit ito kaysa inaasahan niya, dahil alam niyang nararapat lang ito. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang pag-asa, isang taksil na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi niya napigilan. Ang pinaghalong guilt, desperation, at ang sakit ng pagtanggi ay bumuhos sa isang iglap. Nakita niya ang sarili niyang kahinaan, ang sarili niyang pagkukulang. Nakita rin ni Ligaya ang luhang iyon. At tila iyon ang naging mitsa para bumagsak na rin ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi hagolgol. Tahimik lang na pagpatak ng mga luha mula sa kanilang mga mata. Parehong nasasaktan, parehong binabagabag ng nakaraan, parehong nasa isang sangandan. Ding! Bumukas ang pinto ng elevator sa ground floor. Agad na pinunasan ni Ligaya ang kanyang mga luha. Ibinalik ang malamig na maskara sa kanyang mukha. Pinunasan din ni Sergio ang sariling pisngi. Pasensya na, Mr. Elizalde, sabi ni Ligaya, hindi na tumingin sa kanya. Hindi ko kayang ibigay ang hinihingi mo. Naglakad siya palabas ng elevator. Iniwan si Sergio na nakatayo roon, mag-isa, napapalibutan ng katahimikan at ng bigat ng kanyang mga kasalanan.
Ang babaeng minsan niyang pinaiyak dahil sa pagmamaliit ay siya namang nagpaiyak sa kanya ngayon dahil sa pagtanggi, isang pagtangging alam niyang karapat-dapat lang sa kanya. Ngunit hindi yon nakabawas sa sakit. Sino nga ba ang dapat lumuhod? Sa isip niya, siya. Siya ang dapat lumuhod noon pa man. Pero huli na ang lahat. Ang langit ay tila nakikidalamhati, bumubuhos ang walang tigil na ulan na may kasamang malakas na hangin at kulog. Ang mga kalsada sa Maynila ay nagsisimula ng magmistulang ilog, ang tubig ay mabilis na tumataas. Sa loob ng kanyang tahimik at maayos na kondominium unit, nakatanaw si Ligaya sa bintana, pinapanood ang galit ng kalikasan. Ang eksena sa elevator kanina, ang pagtanggi niya kay Sergio, ang maluang hindi nila napigilan, ay sariwa pa rin sa kanyang isipan, kasing gulo ng panahon sa labas. Sinubukan niyang ibaling ang atensyon sa trabaho, sa mga papeles na nakakalat sa kanyang mesa, pero walang pumapasok sa isip niya. Ang imahe ni Sergio, hindi ang arroganteng kundi ang lalaking may luha sa mata, ang lalaking tinalikuran niya, ay hindi maalis sa kanyang balintataw. May bahagi sa kanya na nagsasabing tama lang ang ginawa niya. Nararapat lang yon sa kanya. Pero may isa pang bahagi, isang maliit na tinig na bumubulong ng awa. Tagalala? Bakit ka ay nagkakaganito, Ligaya? Tanong niya sa sarili. 10 taon mong hinintay na makita siyang nasa ibaba. Ngayong nandyan na siya, bakit parang hindi ka masaya? Bigla, isang malakas at desperadong katok sa kanyang pinto ang pumunit sa katahimikan ng kanyang unit, halos nalunod sa ugong ng ulan at hangin sa labas. Napapitlag siya. Sino naman ang kakatok ng ganito kalakas, sa ganitong oras at panahon? Nag-aalangan siyang lumapit sa pinto. Sumilip siya sa pifol. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Sergio. Nakatayo ito sa labas ng kanyang pinto, basang-basa mula ulo hanggang paa. Ang mamahalin niyang damit ay lukot at tumutulo, ang buhok ay bagsak sa kanyang noo, at ang mukha nito ay larawan ng isang taong wala ng pakialam sa mundo. Blanco ang mga mata, pero may bakas na matinding kalasingan at desperasyon. Tila hindi nito alam kung nasaan siya o kung ano ang ginagawa niya. Muli itong kumatok, mas mahina na ngayon, parang isang batang nawawala na naghahanap ng masisilungan. Napaatras si Ligaya mula sa pinto, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Ano ang ginagawa niya dito? Paano niya nalaman kung saan siya nakatira? At bakit parang gusto niyang pagbuksan ito? Huwag, Ligaya. Umalis ka na sa pinto. Hayaan mo siya diyan. Iyon ang sinasabi ng isip niya. Ang lalaking ito ang sumira sa kanya noon. Ang lalaking ito ang dahilan ng maraming taon niyang paghihirap. Hindi niya ito dapat kawan. Pero ang mga paa niya ay hindi sumunod. Nakatayo lang siya roon, nakikinig sa mahihinang katok at sa sarili niyang nagtatalong damdamin. Narinig niya itong bumagsak, isang mahinang kalabog, tila napaupo na ito sa labas ng kanyang pinto, sumasandal doon, talunan. At pagkatapos, narinig niya ito. Mahina, basag, halos kinakain ng ingay ng ulan. Isang hikbi. Isang hikbi na puno ng sakit, pagsisisi, at kawalan ng pag-asa. Hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakaupo nga si Sergio sa sahig. Sa labas, nakasandal sa hamba ng pinto. Ang ulo ay nakayuko sa kanyang mga tuhod. Basang-basa, nanginginig sa ginaw o sa emosyon, at malakas ang amoy ng alak. Nang maramdaman niyang bumukas ang pinto, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang mga mata nila ay muling nagtama. Sa pagkakataong ito, walang maskara, walang pagkukunwari. Nakita ni Ligaya ang hubad na kaluluwa ni Sergio, isang kaluluwang nasasaktan, nalilito, at nagsisisi. Nakita nito ang kaluluwa ng lalaking bumisita sa Isla Esperanza at hinarap ang multo ng nakaraan. Hindi nagsalita si Ligaya. Hindi rin siya gumalaw para tulungan itong tumayo. Nakatayo lang siya roon, tinitingnan ito, pinakikiramdaman ang sarili niyang puso. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang damdamin, isang malalim na awa, isang pagkaunawa sa bigat na pasan nito. Nakikita niya rito hindi ang kaaway, kundi ang isang taong nagdurusa rin, katulad niya noon. Si Sergio ang unang nagsalita, ang boses ay garalgal at puno ng alak. Ligaya, patawarin mo ko, hindi yon pakiusap. Isa yung pahayag ng isang taong sumuko na. Alam kong wala akong karapatan, pero kailangan kong sabihin. Tumayo ito ng may kahirapan, nangangatog ang mga tuhod, sumusuray-suray. Kasalanan ko lahat, pagpapatuloy nito, ang mga luha ay humahalo na sa tubig ulan sa kanyang mukha. Yang sa trade fair, duwagay kayo. Mayabang.
Gusto kong ipakita na mas magaling ako. Pero ang totoo, natakot ako sa'yo. Natigilan si Ligaya. Naidakat? Nakita kayo yang passion mo, yang potential, kaya't say mimirahin mong saban noon. Nakita ko na kaya mong higitan kami. Kaya sinirin kita. Umiling-iling ito, tila kinasusuklaman ang sarili. Tapos si Simon. Alam ko ang ginawa niya. Hindi ko siya pinigilan. Ginamit namin yang sekreto mo, yang secret garden, galing yan Ligaya. Sa pangarap mo, ninakaw namin. Bawat salita ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Ligaya, pero kasabay noon ay ang pagaan ng kanyang pakiramdam. Ang hinala niya noon, ang sakit na kinimkim niya ng 10 taon, narito na ang katotohanan, inaamin mismo ng taong sangkot. Nung pumunta ako sa Isla Esperanza, halos pabulong na sabi ni Sergio, nakita ko yung pinanggalingan mo. Yung kubo, si Tia Rosing. Yang hirapan mo. Tapos naalala ko yung ginawa ko sa'yo, sa trade fair. Hindi ko alam na ganun pala. Nagsimula na itong humagulgol, hindi na napigilan ang emosyon. Wala kang kwenta, Ligaya? Wala akong kwentang tao, napapikit si Ligaya. Ang imahe ng lalaking umiyak sa harap niya, basang-basa sa ulan, inaamin ang lahat ng kasalanan nito, ay sumira sa huling pader ng galit sa kanyang puso. Ang natira na lang ay ang awa at isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Ang sakit na pinagdaanan nila pareho, bagamat magkaiba ang dahilan, ay tila nag-ugnay sa kanila sa sandaling iyon. Imbes na itulak ito palayo, imbes na isara ang pinto, ginawa ni Ligaya ang isang bagay na hindi niya inaasahan sa sarili niya. Humakbang siya palabas ng kanyang unit, palabas sa init at seguridad, patungo sa malamig at malakas na ulan kung nasaan si Sergio. Nabigla si Sergio sa ginawa niya. Tumigil ito sa pagiyak, nakatingin lang sa kanya, hindi makapaniwala. Nakatayo sila ngayon sa halway, parehong basang-basa, ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanilang mga mukha at damit. Walang nagsalita. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Sa mga mata ni Ligaya, nakita ni Sergio ang pag-unawa, ang awa, at marahil, ang simula ng pagpapatawad. Sa mga mata ni Sergio, nakita ni Ligaya ang pagsisisi, ang sakit, at ang isang desperadong pangangailangan. Hindi lang ng tulong para sa kumpanya, kundi ng tulong para sa kanyang sarili. Ang hangin ay lumamig, ang ulan ay mas lumakas. Ang mga ilaw sa halway ay kumukurap-kurap. Sa gitna ng lahat ng iyon, sa gitna ng kanilang basag na mga puso at magulong damdamin, may nangyari. Hindi nila alam kung sino ang unang gumalaw. Marahil si Sergio, sa kanyang kalasingan at desperasyon. Marahil si Ligaya, sa bakso ng kanyang awa at naramdamang koneksyon. O marahil, sabay sila. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Hindi ito isang halik na puno ng pag-ibig o pagnanasa. Ito ay isang halik na desperado, magulo, maalat dahil sa pinaghalong luha at ulan. Isang halik na tila naghahanap ng sagot, ng koneksyon, ng paglaya mula sa sakit na pareho nilang naramdaman. Isang pag-aangkin hindi sa isa't isa, kundi sa sandaling iyon, isang sandali ng kahinaan, ng katotohanan, ng pagiging tao lamang. Niyakap ni Ligaya si Sergio, hindi para itulak, kundi para suportahan ito, para hindi ito bumagsak. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito, ang bigat ng pasan nito. Niyakap din siya ni Sergio pabalik, mahigpit, na parabang si Ligaya ang tanging bagay na totoo at matatag sa nagugunaw niyang mundo. Tumagal ang halik na iyon, kasing tagal ng pagbuhos ng ulan. Walang salita, tanging ang tunog lang ng kanilang mga hininga, ng kanilang mga pusong sabay na tumitibok sa gitna ng bagyo, sa labas, at sa kanilang kalooban. Nang sa wakas ay maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang makayakap, nakasandal ang kanilang mga noo sa isa't isa. Ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa kanila, nililinis ang kanilang mga katawan, ngunit hindi ang komplikadong damdamin sa kanilang mga puso. Huminga sila ng malalim, kapwa nagulat sa nangyari, kapwa hindi alam kung ano ang susunod. Hindi pa ito pag-ibig, naisip ni Ligaya, habang nakatingin sa mga mata ni Sergio na ngayon ay may bahid na ng kalinawan, kahit palasing. Nakita niya ang parehong pag-iisip sa mga mata nito. Pero ito na ang simula. Ang simula ng kung ano, hindi pa nila alam. Ang simula ng pagpapatawad, ng paghilom, o ng mas malalim pang komplikasyon. Isa lang ang sigurado, pagkatapos ng gabing iyon, pagkatapos ng halik na iyon sa gitna ng baha, wala nang magiging pareho sa pagitan nilang dalawa. Hindi ka nababagay dito. Iyon ang mensaheng tila ipinapahiwatig ng bawat sulok ng mansyon ng mga Elizalde. Mula sa naglalakihang mga pinta sa dingding,
sa kumikinang na chandelier sa itaas ng hagdanan, hanggang sa mga antigong muebles na mas mukha pang mayaman kaysa sa bongangka ni Ligaya noon sa Isla Esperanza. Bawat yapak niya sa makintab na marmol na sahig ay parang isang maliit na ingay na sumisira sa marangyang katahimikan ng lugar. Nasa loob siya ng lungga ng leon, o mas tamang sabihin, ng leona. Si Doña Melita Elizalde, ang matriarch ng pamilya, ang ina ni Sergio at Simon, ang babaeng hindi niya pa nakikita ng harapan, pero naramdaman niya ang anino ng kapangyarihan nito noon pa man. Naimbitahan siya para sa isang hapunan. Isang casual na hapunan daw, sabi ni Sergio nang tumawag ito ilang araw matapos ang gabing iyon ng ulan at hindi inaasahang halik. Isang pagtatangkang, ayusin ang gusot at magpakilala ng formal sa kanyang ina. Lalo na ngayong pinag-iisipan na umano ni Sergio na kumbinsihin ang board ng EM% tuloy ang pakikipag-usap kay Ligaya tungkol sa posibleng collaboration. Nag-aalangan si Ligaya noong una, ang alaala ng halik, ang awkwardness, ang takot na harapin ang ina ni Sergio. Pero may bahagi sa kanyang nagsabing kailangan niyang harapin ito. Hindi para kay Sergio, kundi para sa sarili niya. Para isara ang isang kabanata ng kanyang nakaraan. Ngayon, narito siya, nakaupo sa isang mahabang lamesa na puno ng mga pagkain na hindi niya halos mapangalanan, katapat si Doña Melita, at nasa pagitan nila si Sergio. Si Simon ay wala, nasa ibang bansa raw ito for business training, ayon kay Doña Melita kanina, na may halong pagmamalaki sa boses. Mas mabuti na rin siguro, naisip ni Ligaya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang dalawang Elizalde, na may direktang kinalaman sa kanyang nakaraan ng sabay-sabay. Si Doña Melita ay larawan ng yaman at kapangyarihan. Nasa mga huling bahagi na ng kanyang 50s marahil, pero ang tindig ay diretso. Ang mukha ay hindi gaanong kulubot, salamat marahil sa mga produkto ng EM% o sa mga mamahaling treatment. At ang mga mata nito, iyon ang pinaka-nakakabagabag. Malamig, mapanyuri, tila kayang basahin ang bawat kahinaan mo. Nakasuot ito ng eleganteng pulang damit, pinalamutan ng mga lahas na kumikinang sa bawat galaw. Mula nang dumating si Ligaya, pilit nang umingiti si Doña Melita, nagtatanong ng mga bagay tungkol sa soap opera, kung paano ito nagsimula, kung ano ang sikreto sa tagumpay nito. Pero ramdam ni Ligaya ang pait sa likod ng bawat tanong. Ramdam niya ang pagmamaliit sa likod ng mga papuri. Nakakabilib ka naman, Lia, sabi ni Doña Melita habang hinihiwa ang maliit na piraso ng steak sa kanyang plato. Imagine from such humble beginnings, Taguisla Kalang Paula. Tama ba, Sergio? Baling nito sa anak, na tila hindi comfortable sa takbo ng usapan. Tumango lang si Sergio, umiinom ng tubig. Don't get me wrong. Mabilis na bawi ni Doña Melita. Ibinalik ang tingin kay Ligaya, isang ngiting hindi umaabot sa mga mata. It's truly admirable. Parang fairy tale. Isang munting tindera ng sabon na ngayon ay isa ng bigating sea. How did you manage it? Siguro, may mga tumulong sa'yo. Ang huling mga salita ay may diin, tila may ibang kahulugan. Naramdaman ni Ligaya ang pag-init ng kanyang pisngi. Ang pamilyar na pakiramdam ng kahihiyan at galit ay nagsisimulang gumapang muli. Huwag kang magpapadala, Ligaya. Huwag mong ibigay sa kanya ang satisfaksyong makita kang apektado. Nagsumikap lang po ako, Doña Melita, sagot ni Ligaya. Pinanatiling kalmado ang boses, tinitigan ang matanda sa mata. Ginamit ko po ang lahat ng pagsubok bilang inspirasyon. At naniniwala po ako sa kalidad ng produkto ko. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Doña Melita. Kalidad? Yes, quality is important. ENE Beauty built its name on quality. Lalo na Young Simmons' Secret Garden line, I mean. Do you know Hija? That line was inspired by my son Simon's trip to a remote province years ago. He found this interesting local soap. Very raw, but promising daw. He brought the idea back to us, and our R&D team perfected it. Napatingin si Ligaya kay Sergio. Nakayuko ito, hindi makatingin sa kanya o sa ina. Ang pagkumpirma mula mismo sa bibig ni Doña Melita, ang kasual na pag-amin sa pagnanakaw ng ideya, ay parang sampal sa mukha ni Ligaya. Ang lakas ng loob nitong sabihin yon sa kanya ng harapan. Talaga po, sabi ni Ligaya, ang lamig sa kanyang boses ay katumbas na ngayon ng lamig sa mga mata ni Doña Melita. Interesting. Kasi po, 10 taon na ang nakalilipas, may isang binatang nagngangalang Simon na bumili ng lahat ng paninda kong sabon sa Isla Esperanza. Mga sabon na ako mismo ang gumawa, mula sa mga sangkap na ako mismo ang tumuklas. Nangako siyang tutulungan ako. Pagkatapos, hindi na siya nagpakita. Natigilan si Doña Melita.
Ang peking ngiti sa kanyang mukha ay bahagyang naglaho. Tila hindi niya inaasahan ang direktang sagot ni Ligaya. Sumulyap ito kay Sergio, na ngayon ay nakatingin na ng diretso kay Ligaya, may pag-aalala sa mukha. Coincidence lang siguro yun, Hiya, sabi ni Doña Melita, pilit na ibinabalik ang kumpiyansa. Maraming simon sa mundo. At marami ring gumagawa ng sabon sa probinsya. Siguro nga po, sagot ni Ligaya, hindi inaalis ang tingin. Pero may isa pang coincidence. Bago pa man maglabas ng Si Mount Secret Garden, ang iyang persandi, sinubukan ko pong iparehistro ang sarili kong brand. Soap Opera ang pangalan. Simple lang ang application ko noon, galing sa probinsya, walang abogado. Pero polichilit non-reject. Laging may kulang na dokumento, laging may problema. Hanggang sa napagod na lang ako at ang lola ko noon. Hindi ko maintindihan kung bakit, hanggang sa may nagsabi sa akin na may malakas daw na humaharang sa application ko. Isang may impluensyang tao sa industriya na ayaw magkaroon ng kakumpetensya. Ang katahimikan na bumalot sa hapagkainan ay mas mabigat pa kaysa sa mga naglalakihang muebles sa paligid. Si Doña Melita ay hindi na makangiti. Ang mga mata nito ay nanilisik na ngayon, ang mga labi ay manipis na linya na lamang. Si Sergio naman ay napayuko ulit, ang mga kamao ay nakakuyam sa ilalim ng mesa. Ano ang pinalalabas mo, Miss Santos? Matigas na tanong ni Doña Melita. Ang hiya ay nawala na, napalitan ng formal at malamig na Miss Santos. Wala po akong pinalalabas, Doña Melita. Sagot ni Ligaya, tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi na niya kailangang kumain pa. Tapos na ang pakay niya rito. Sinasabi ko lang po ang mga nangyari. Ang mga coincidence na humubog sa kung nasaan ako ngayon. Ang mga coincidence na nagpatatag sa akin. Tumingin siya kay Sergio, na nakatingin na rin sa kanya ngayon. Ang mga mata ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon, guilt, paghanga, pag-alala. Salamat sa imbitasyon, Sergio. Doña Melita. Bahagya siyang yumukod. Pero kailangan ko na pong umalis. Akmang tatalikod na si Ligaya ng magsalita si Doña Melita. Ang boses ay puno ng lason at pagbabanta. Bakit ka pa nandito, Miss Santos? Matapos mong tanggihan ang tulong na inaalok ng anak ko, ano pa ang gusto mo? Pera? Gusto mo kaming ay blackmail. Humarap muli si Ligaya. Ang galit na pinipigilan niya ay unti-unti nang kumakawala. Hindi pa kayo makhang pera, Doña Melita. At lalong hindi ko kailangan ng pera ninyo. Ang tanging gusto ko lang noon ay mabigyan ng pagkakataon ng pangarap ko. Isang pagkakataon na ipinagkait niyo sa akin. At ano na yan? You think you're better than us now? Heman and I, Doña Melita, tumateo na rin. Listen to me, Bobby. Alam ko ang mga katulad mo. Mga social climber na gagawin ang lahat para umangat. You probably slept your way to the top. Saway ni Sergio, tumayo na rin. Ang boses ay nanginginig sa galit. That's enough. Pero hindi nagpatinag si Doña Melita. Nakatutok ang matalas na tingin kay Ligaya. Hindi ka mananalo sa amin. Elizalde kami. We own this city. Isa ka lang. Isa kung ano, Doña Melita. Putol ni Ligaya. Ang boses ay kalmado na ulit, ngunit may mapanganib na talim. Isang hamak na tindera ng sabon mula sa probinsya. Tama pa kayo. Galing kayo sa iwala. Pero lahat na meron ako ngayon, pinaghirapan ko. Hindi ko ninakaw. Hindi kayo inaga. Hindi ko ginamit ang kapangyarihan ko para yurakan ng iba. Tumingin siya kay Sergio. At tungkol sa alok mo, Sergio, pinag-isipan ko. Siguro nga, dapat tulungan ang mga empleyado nyo. Pero hindi ko kayang makipag-partner sa isang kumpanyang itinayo sa kasinungalingan at pandaraya. Hindi ko kayang makipag-partner sa mga taong sumira sa akin. Ang mga salitang yon ay parang pinal na hatol. Nakita ni Ligaya ang pagbagsak ng pag-asa sa mukha ni Sergio. Ngunit bago pa siya makaramdam ng awa, nagsalita ulit si Doña Melita, mas matalim, mas masakit. Umalis ka na dito, sigaw nito, nanginginig ang buong katawan sa galit. Huwag ka nang magpapakita pa sa pamilya ko. Sergio, kung pipiliin mong makipag-ugnayan pa sa babaeng yan, kalimutan mo nang ina mo ako. Isang ultimatum. Isang pagpili na hindi dapat pag-isipan pa ni Sergio. Ang ina niya, ang pamilya niya, laban sa babaeng. Sinaktan niya, laban sa katotohanan alam niyang tama. Lahat ng mata ay nasa kay Sergio. Si Ligaya, naghihintay sa kanyang desisyon, kahit pa alam niyang impossible itong pumili sa kanya. Si Doña Melita, naghihintay ng pagsunod ng anak. Katahimikan.
Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Doña Melita at ang malakas na kabog sa dibdib ni Ligaya. Pagkatapos, huminga ng malalim si Sergio. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang mga mata ay puno ng sakit, ngunit may determinasyon. Ma, sabi niya, ang boses ay mahina ngunit matatag. Mahal Kira. Pero, hindi ako papayag sa iyo ngayong alam ko na ang totoo. Tumingin siya kay Ligaya, isang tingin na nagsasabi ng maraming bagay, pagsisisi, pasasalamat, at isang desisyon na ginawa hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa kung ano ang tama. Ligaya is right. Nakasala kami sa kanya. Nakasala ako sa kanya. At kung ang pagtulong sa kanya na may tama ang mali ay nangangahulugang hindi mo na ako kikilalaning anak, then so be it. Ang mukha ni Doña Melita ay hindi may pinta, gulat, galit, hindi makapaniwala. Para siyang sinampal ng sarili niyang anak sa harap ng babaeng kinamumuhian niya. Napasinghap asay Ligaya. Hindi niya inaasahan ang ginawa ni Sergio. Ang pagpili nito sa katotohanan, sa kanya, kahit pa ang kapalit ay ang pamilya nito. Sergio, sigaw ni Doña Melita, ang boses ay basag na. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Pinalaki kita. Binigay ko sa iyo ang lahat. Alam ko, ma, sagot ni Sergio, may luha ng namumuo sa kanyang mga mata. Pero hindi ibig sabihin nun, papayag akong magpatuloy tayo sa mali. Hindi na nagsalita pa si Doña Melita. Tinalikuran niya ang anak, ang mukha ay puno ng sakit at galit, at mabilis na naglakad paakyat ng hagdanan. Ang mga yapak ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Naiwan si Sergio at Ligaya sa malawak na sala. Nakatingin lang sila sa isa't isa, ang bigat ng nangyari ay nasa pagitan nila. Pinili ni Sergio ang tama. Pinili ni Sergio siya. Ngunit ang kapalit ay ang pagkasira ng relasyon nito sa kanyang ina. Sergio, simula ni Ligaya, hindi alam ang sasabihin. Gusto niyang magpasalamat? Makirame? O sisihin ito sa gulo? Umiling si Sergio, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Wala to Ligaya. Ginawa ko lang ang tama. Matagal ko na dapat ginawa. Tinitigan siya ni Ligaya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito, ang bigat ng pagtalikod sa sariling ina. Ngunit kasabay noon, nakita rin niya ang bagong tuklas na dignidad. Ang Sergio na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang mayabang na si na nakilala niya sa trade fair o ang desperadong lalaki na lasing na kumatok sa pinto niya. Ito ay isang taong piniling harapin ang katotohanan, gaano man kasakit ang kapalit. Hindi pa rin niya alam kung ano ang eksaktong nararamdaman. May bahagi sa kanya na nakaramdam ng munting tagumpay, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagkilala sa katotohanang matagal niyang itinago. Ngunit mas nangingibabaw ang isang komplikadong emosyon, isang halo ng respeto sa ginawa ni Sergio, at pag-aalala sa magiging epekto nito sa buhay nito. At mayroon ding pag-iingat. Ang isang desisyon ba ay sapat na para burahin ang 10 taon ng sakit at pandaraya? Hindi mo kailangang gawin yon, mahinang sabi ni Ligaya. Pamilya mo pa rin siya. Pamilya ko nga siya, sagot ni Sergio. Ang mga mata ay nakatuon pa rin sa hagdanan kung saan nawala ang kanyang ina. Pero hindi ibig sabihin nun, tama na ang manatiling bulag sa mga pagkakamali namin. Sa mga pagkakamali ko. Ibinalik niya ang tingin kay Ligaya. Maybe this is the only way for us to truly move forward. Kaya't masakit. Tumango lang si Ligaya, hindi na nagkomento pa. Masyadong personal ang pinagdadaanan ni Sergio para makialam siya. Isa pa, ang sarili niyang damdamin ay magulo pa rin. Hatid na kita, alok ni Sergio, tila sinusubukang ibalik ang normalidad sa sitwasyon. Umiling si Ligaya. Huvak na. Kaya ko na. Magta-taxi na lang kayo. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niyang mapag-isa para iproseso ang lahat ng nangyari. Ang konfrontasyon kay Doña Melita, ang pag-amin nito, ang pagtatanggol sa kanya ni Sergio, ang pagtalikod nito sa ina. Masyadong maraming nangyari sa loob ng maikling panahon. Nakita ni Sergio ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Ligaya, ang pangangailangan nito ng distansya. Tumango siya. Okay, nagainga ka. Walang dagdag na salita, tumalikod na si Ligaya at naglakad palabas ng malaking pinto ng mansyon. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman niya ang bigat ng titig ni Sergio sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon. Paglabas niya sa gate ng mansyon, huminga siya ng malalim. Ang hangin sa labas ay tila mas malinis, mas maluwag kaysa sa loob ng maranyang kulungan na iyon. Nakahinga siya ng maluwag dahil natapos na ang komprontasyon, dahil nasabi niya ang mga bagay na matagal niyang kinimkim. Ngunit kasabay noon ay ang bigat sa kanyang puso. Nakita niya ang pagpili ni Sergio.
Isang pagpili na nagpakita ng pagbabago, ng pagsisisi. Ngunit sapat. Nabiyayan? Ang pagtalikod ba nito sa kasinungalingan ay nangangahulugan na ng tunay na pagbabago? At ang pinakamahalaga sa lahat, kaya na ba niyang magtiwala? Ang sagot ay hindi pa malinaw. Ang lason ng nakaraan na ibinuga ni Doña Melita ay hindi lang sumugat kay Sergio, kundi nagpaalala rin kay Ligaya kung gaano kalalim ang sugat na iniwan ng mga Elizalde sa kanyang buhay. Ang pagharap sa nakaraan ay isang bagay. Ang paghilom mula rito ay iba pa. Naglakad siya sa tahimik na kalsada ng subdivision, naghihintay ng taxi, dala-dala ang bigat na mga tanong na walang kasagutan. Ang gabi ay hindi nagtapos sa isang malinaw na resolusyon, kundi sa mas maraming komplikasyon. Ang tanging sigurado siya, ang digmaan ay hindi pa tapos. At si Sergio Elizalde, sa kabila ng ginawa nito ngayong gabi, ay nasa gitna pa rin ng lahat. Ang makintab at itim na luxury sedan, ang sasakyang simbolo ng kanyang tagumpay, ng kanyang estado sa buhay, ng pagiging isang Elizalde, ay nakaparada ngayon sa tapat ng isang high-end car dealership, hindi para sa maintenance, kundi para sa assessment. Para ay benta. Pinapanood ni Sergio ang isang ahente na maingat na iniinspeksyon ang bawat detalye ng sasakyan, mula sa leather seats hanggang sa makina. Wala siyang maramdamang panghihinayang. O kung meron man, natatabunan niyon na mas mabigat na responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Hindi na mahalaga, to, bulong niya sa sarili. Ang mga mata ay nakatuon sa sasakyan pero ang isip ay nasa ibang lugar. Ang mahalaga, may mayabot ako sa kanila. Ang kanila ay ang MGA empleadoing ENE Beauty. Matapos siyang talikuran ng kanyang ina, at kasama noon ang pag-freeze sa malaking bahagi ng pondo ng pamilya na nakalaan sana para sa kumpanya, alam niyang nasa bingit na talaga sila ng tuluyang pagbagsak. Ang mga kaso, ang pagbaba ng sales, ang pagkawala ng tiwala ng mga supplier at investor, lahat ay nagsasabing malapit na ang katapusan. Pero hindi niya kayang basta na lang isuko ang mga taong umasa sa kanya, mga taong naging tapat sa kumpanya sa kabila ng mga problema. Ang sweldo para sa susunod na kinsenas. Iyon ang pinakaagarang problema. Wala nang sapat na pondo ang kumpanya. Ang tanging paraan ay ang gamitin ang sarili niyang pera. At dahil karamihan ng assets niya ay nakatiap sa 1% EO kontrolado ng pamilya, ang mga personal niyang ari-arian, tulad ng sasakyang ito, ilang mga lahas, at isang maliit na kondounit na binabalak din niyang isunod, ang tanging pag-asa. Malinis pa, Sir Sergio. Maganda pa ang takbo. Pero syempre, second hand na, sabi na ahente, hawak ang clipboard. Tila nag-aalangan kung paano ipepresyo ang sasakyan ng isang kilalang na halatang nangangailangan ng pera. Tumango lang si Sergio. Just give me your best offer. Kailangan kayo na as soon as possible. Walang bakas ng pagmamakaawa sa boses niya, tanging pragmatismo lang. Tapos na siya sa pagiging emosyonal. Panahon na para kumilos. Habang inaayos ang mga papeles para sa bentahan, hindi niya maiwasang isipin si Ligaya. Ang pagtanggi nito sa partnership, ang sakit sa mga mata nito nang ipaalala niya ang nakaraan. Ang tahimik nitong pag-alis sa mansyon matapos ang komprontasyon sa ina niya. Naiintindihan niya kung bakit ito tumanggi. Sino ba naman ang gustong tumulong sa taong sumira sa iyo? Ngunit ang ginagawa niya ngayon, ang pagbebenta ng kanyang mga ari-arian, hindi niya ito ginagawa para makuha ang simpatya ni Ligaya o para pilitin itong tumulong. Ginagawa niya ito dahil ito ang tama. Ito ang responsibilidad niya bilang tao. Marahil ito ang unang hakbang sa mahabang proseso ng pagbabayad sa mga kasalanan niya. Ang balita ay mabilis kumalat sa mundo ng negosyo, kahit papilit itong itinatago. Ang gabulong-bulungan. Mga blind items sa mga business column. Hanggang sa may nakapag-forward kay Chloe ng isang link mula sa isang online marketplace. Isang listing para sa isang luxury sedan na pagmamayari umano ng isang prominent na kasalukuyang downsizing. Ang mga detalye ng sasakyan ay tumutugma sa sasakyan ni Sergio Elizalde. Ma'am Ligaya, tingnan niyo po ito, sabi ni Chloe, inyabot ang tablet kay Ligaya na abala sa pag-review ng mga bagong design para sa pakaging ng soap opera. Hindi po ako sigurado, pero parang si Sir Sergio po, yung tinutukoy dito. Kinuha ni Ligaya ang tablet, binasa ang listing. Kumunot ang nonya. Nagbenta ng sasakyan. Take it? Dahil ba naghihirap na talaga ang EM%D? O isa lang itong palabas para makuha ang awa ng publiko, o ang awa niya? Ngunit habang tinititigan niya ang larawan ng sasakyan, naalala niya ang determinasyon sa mukha ni Sergio nang piliin nito ang katotohanan laban sa sariling ina. Naalala niya ang sakit at pagsisisi sa mga mata nito noong gabing umulan.
May bahagi sa kanya na nagsasabing hindi ito palabas. Sa mga sumunod na araw, mas maraming balita ang nakarating sa kanya. Hindi lang ang sasakyan. Pati raw ang ilang personal investments ni Sergio ay nililiquidate nito. Ang dahilan? Pambayad daw sa mga empleyado ng E&E na ilang linggo nang delayed ang sahod. Ginagawa niya talaga. Napatigil si Ligaya sa kanyang ginagawa. Hindi para sa akin. Para sa mga tao niya. Ang realisasyon ay dahan-dahang lumulubog sa kanyang kamalayan. Ang lalaking minsan ay walang pakialam sa iba kundi sa sariling tagumpay ay isinasakripisyo ngayon ang sariling yaman para sa kapakanan ng kanyang mga empleyado. Hindi ito ang Sergio na kilala niya noon. Ito ay iba na. Isang hapon, hindi na niya napigilan ang sarili. Nagpahatid siya sa address ng isang lumang gusali sa Maynila na nalaman niya ang pansamantalang opisina na lang ng natitirang skeleton force ng E&E hindi siya nagpaalam. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya pagdating doon. Basta naramdaman niyang kailangan niyang pumunta. Ang lugar ay malayong-malayo sa dating E&E Tower. Maliit, medyo madilim, aramoy luma. Ilang mga empleyado lang ang nandoon, tahimik na nagtatrabaho sa kani-kanilang mga mesa. Ang mga mukha ay may bahid ng pag-aalala ngunit may kaunting pag-asa. Nakita niya si Sergio sa isang maliit na kwartong nagsisilbing opisina nito, kausap ang ilang mga staff. Nakasuot lang ito ng simpleng puding polo shirt na medyo lukot na, walang mamahaling relo, walang bakas ng dating arogansya. Mukha itong pagod, pero determinado. Hindi siya napansin agad ni Sergio. Tumayo lang si Ligaya sa may pintuan, pinapanood ito. Nakikita niya ang sincerity sa pakikipag-usap nito sa mga empleyado, ang pag-ako sa responsibilidad. Ang puso niya, na matagal nang nababalutan ng yelo pagdating kay Sergio, ay unti-unting nakaramdam ng paghanga. Paghanga sa ginagawa nito, sa kabila ng lahat. Nang matapos ang usapan at mapansin siya ni Sergio, nagulat ito. Ligaya? Anong ginagawa mo dito? Hindi agad sumagot si Ligaya. Pumasok siya sa loob ng maliit na opisina. Inilapag niya sa ibabaw ng lumang mesa ni Sergio ang isang maliit na paper bag. Nagtatakang tiningnan ni Sergio ang paper bag, pagkatapos ay si Ligaya. Buksan mo, sabi ni Ligaya, mahinahon ang boses. Dahan-dahang binuksan ni Sergio ang paper bag. Ang laman nito ay isang maliit, magaspang. Hindi perpekto ang hugis na sabon, kulay kape, may bahid ng mga pinong butil, at may kakaibang amoy na pamilyar pero hindi niya matukoy. Tumingala siya kay Ligaya, nagtatanong ang mga mata. Iyan, sabi ni Ligaya, ang mga mata niya ay nakatitig sa sabon. Iyan ang kauna-unahang sabon na nagawa ko na pakiramdam ko ay tama. 10 taon na ang nakalipas. Bago ko pa naisipang pumunta sa trade fair na yon. Bago pa dumating si Simon. Bago ka pa dumating. Hinawakan ni Ligaya ang sabon. Ang mga daliri niya ay marahang dumadampi sa magaspang na tekstura nito. Ito ang unang dahilan bakit ako bumangon noon, Sergio. Ang pangarap na makagawa ng sabon na galing sa puso, na makakatulong sa balat ng mga tao, na magpapakita na kahit galing ka sa wala, kaya mong lumikha ng maganda. May namumuong luha sa mga mata ni Ligaya. Ngunit hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng matinding emosyon mula sa pagbabalik tanaw. Ito ang pangarap na pakiramdam ko ay ninakaw niyo. Ang pangarap na muntik ko nang isuko dahil sa sakit. Tumingin siya ng diretso kay Sergio, na tahimik lang na nakikinig, ang mukha ay puno ng pagsisisi at pag-unawa. Nakita ko ang ginagawa mo, Sergio, pagpapatuloy ni Ligaya. Ang pagsasakripisyo mo para sa mga empleyado mo. Hindi ako bulag. Huminga siya ng malalim. Kaya, nagdesisyon na ako. Umawang ang bibig ni Sergio, tila hindi makapaniwala sa posibleng maririnig. Papayag akong makipag-collaborate ang soap opera sa E&E, sabi ni Ligaya, malinaw at matatag ang boses. Ngunit bago pa makapag-react si Sergio, itinaas niya ang kanyang kamay. Pero linawin natin, diin niya. Hindi dahil sa iyo ito, Sergio. Hindi dahil naawa ko sa iyo o dahil sa utang na loob. At lalong hindi dahil sa kung anuman ang nangyari sa atin. Ang huling mga salita ay may bahid ng awkwardness, isang mabilis na pagkilala sa hindi mapangalanang koneksyon na nabuo sa pagitan nila. Ginagawa ko ito, itinuro niya ang sabon sa mesa, dahil dito. Dahil sa prinsipyong pinanghahawakan ko mula pa noon. Ang sabong ito, ang soap opera, ay para sa mga batang nangangarap. Para sa mga taong gustong bumangon mula sa hirap gamit ang sariling sikap. At kasama doon ang mga empleyado mo na nangangarap pa rin magkaroon ng maayos na trabaho at kinabukasan. Tinitigan niya si Sergio.
Tutulungan ko ang E% na makabangon, hindi para sa pangalan ng mga Elizalde, kundi para sa mga taong nagtitiwala pa rin sa kumpanya. Para mabigyan sila ng pangalawang pagkakataon. Gagawa tayo ng bagong linya. Isang linya na magsasabi ng totoong kwento. Ang kwento ng pagbangon mula sa wala. Ang kwento ng pagtutulungan. Nakatitig lang si Sergio sa kanya, hindi makapagsalita. Ang paghanga at pasasalamat ay mababakas sa kanyang mga mata, kasama ng pag-unawa sa kondisyon ni Ligaya. Naintindihan niyang hindi pa ito pagpapatawad sa kanya, hindi pa ito personal. Ito ay isang desisyon batay sa prinsipyo, sa puso ni Ligaya para sa mga taong nangangailangan. Ang luha ko noon, mahinang sabi ni Ligaya, hinahaplos ang sabon, ginawa kong puhunan para makabangon. Ngayon, ang puhunan mo, ang sakripisyo mo, gagamitin natin para bigyan ng pag-asa ang iba. Tumango si Sergio, isang maliit ngunit taos pusong tango. Salamat, Ligaya. Salamat. Iyon lang ang nasabi niya, ngunit sapat na yon. Alam ni Ligaya na mahaba pa ang daan na tatahakin nila. Marami pang sugat na kailangang hilumin, maraming tiwalang kailangang muling buuin. Ngunit sa sandaling yon, sa loob ng maliit at lumang opisina, hawak ang isang pirasong sabon mula sa nakaraan, naramdaman niyang tama ang kanyang desisyon. Hindi para kay Sergio, kundi para sa pangarap na minsan niyang binitiwan at ngayon ay muli niyang yayakapin, sa isang bagong paraan. Ang bulwagan ay puno ng mga kumikislap na ilaw ng kamera, mga mikroponong nakaabang na parang mga gutom na ibon, at ang mahinang ugong ng mga nagbubulungang mamamahayag at mga bisita. Ang entablado ay simple lang ngunit elegante, pinalamutan ng mga bulaklak at ng dalawang malalaking logo na magkatabi, ang pamilyar na tatak ng Soap Opera Inc. At ang medyo kupas ngunit dahan-dahang bumabangong E% beauty. Sa gitna ng entablado, isang podium. Sa likod nito, nakatayo si Ligaya Santos, kalmado ang anyo, ngunit sa loob-loob niya, isang maliit na unos ang naglalaro. Iraw na. Ang araw ng pag-anunsyo ng kanilang collaboration. Ang araw na haharapin niya ang publiko, hindi para singilin ang nakaraan, kundi para maglatag ng isang bagong simula. Napapikit siya sandali, humugot ng lakas hindi mula sa galit o paghihiganti, kundi mula sa pagpapatawad na dahan-dahan niyang natutunang yakapin. Naalala niya ang lumang sabon na ibinigay niya kay Sergio, ang simbolo ng kanyang orihinal na pangarap. Iyon ang dahilan kung bakit siya naririto. Pagmulat niya ng mata, sinalubong niya ang tingin ng mga tao sa harapan. Nakita niya si Chloe sa gilid, nakangiti at naka-thumbs up. Nakita niya ang ilang mga tapat na empleyado ng soap opera. At sa isang tabi, tahimik na nakatayo, si Sergio. Nakasuot ito ng maayos na suit, mas payat ng kaunti kumpara noon, ngunit may bagong liwanag sa kanyang mga mata, isang liwanag ng pagpapakumbaba at pag-asa. Hindi ito katabi ni Ligaya sa entablado, iyon ang napagkasunduan nila. Ito ay araw ng soap opera, araw ng pagpapakilala sa bagong proyekto. Hindi araw ng pagbabalik ng E% sa spotlight. Ngunit ang presensya nito roon ay sapat na. Lumapit si Ligaya sa podium. Ang ugong ay unti-unting humina, napalitan ng pag-aabang. Magandang hapon po sa inyong lahat. Simulan niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw sa loob ng bulwagan. Maraming salamat sa pagdalo ninyo sa mahalagang araw na ito para sa Soap Opera Inc. Ngumiti siya, isang tunay na ngiti na umabot sa kanyang mga mata. Marami sa inyo ang marahil ay nagtataka kung bakit kami nagpatawag ng press conference ngayon. At marahil, mas nagtataka kayo kung bakit narito rin ang logo ng E% beauty. May ilang bulungan at paggalaw mula sa mga audience. Alam ni Ligaya ang iniisip nila, ang dating magkaribal, ngayon ay magkasama. Sa loob ng maraming taon, pagpapatuloy ni Ligaya, itinaguyod ng soap opera ang paniniwala sa natural na sangkap, sa kalidad na abot kaya, at sa kapangyarihan ng bawat Pilipino na mangarap at magtagumpay. Nagsimula kami sa maliit na pangarap mula sa isang simpleng probinsya, at ngayon, narito kami, patuloy na nagsusumikap na magbigay ng mga produktong may puso. Huminga siya ng malalim. Ito na ang bahaging kailangan niyang sabihin ng may kataparan. Ang daan patungo rito ay hindi naging madali. Maraming pagsubok, maraming pagkadapa. May mga pagkakataong gusto ko nang sumuko. May mga bula na pumutok bago pa man ito mabuo. Isang banayad na pagtukoy sa nakaraan, walang pait, tanging pag-amin lang. Ngunit naniniwala ako, diin niya, na ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon para matuto, para bumangon, at para gumawa ng mas makabuluhang kwento. At ngayon, nais naming ibahagi sa inyo ang isang bagong kwento. Itinaas niya ang kanyang kamay at sumenya sa likuran.
Isang malaking telon ang dahan-dahang bumaba, nagpapakita ng isang makulay at positibong imahe, mga kamay na nagtutulungan, masangkap na mula sa kalikasan, at ang pangalan ng bagong linya ng produkto, Street to Shelf, Kwentong Pagbangon. In partnership with EM% eBeauty, pag-anunsyo ni Ligaya, buong pagmamalaki naming inilulunsad ang Street to Shelf. Isang espesyal na linya ng mga sabon at iba pang produkto na hindi lang naglalayong magbigay ng kalidad na pangangalaga sa balat, kundi naglalayon ding tumulong sa mga maliliit na komunidad at mga nagnanais magsimula ng sariling kabuhayan. Ipinaliwanag niya ang konsepto, ang pagkuha ng mga pangunahing sangkap mula sa mga lokal na magsasaka at kooperatiba, ang pagbibigay ng pagsasanay at puhunan sa mga komunidad na nais matutong gumawa ng sabon, tulad ng ginagawa niya noon, at ang pagbabahagi ng parte ng kita sa mga programang pangkabuhayan. Ang EM%, sa kabilang banda, ang mag-aambag ng kanilang natitirang resources sa production, distribution, at marketing bilang bahagi ng kanilang sariling pagbangon at pagbabayad pinsala. Hindi ito simpleng collaboration lang, sabi ni Ligaya, ang boses ay puno ng damdamin. Ito ay isang pakilala na lahat tayo ay may kakayahang bumangon, na ang bawat isa, kahit saan pa man nanggaling, ay may pangarap na karapat-dapat bigyan ng pagkakataon. Gusto naming gumawa ng kwento mula sa bula. Mga kwento ng pag-asa, pagkakaisa, at pangalawang pagkakataon. Sa kanyang pagsasalita, napansin niya si Sergio na tahimik na nakikinig, ang mga mata nito ay hindi naalis sa kanya. Nakita niya ang paghanga, ang pasasalamat, at ang pag-unawa sa mas malalim na kahulugan ng kanyang mga sinabi. Ito ay hindi paghihiganti. Ito ay pagpapatawad, hindi lang kay Sergio, kundi pa rin na rin sa kanyang sarili, sa kanyang nakaraan. Ito ay pagpili sa paghilom. Nang matapos siyang magsalita, masigabong palakpakan ang sumalubong sa kanya. Ang mga daring pagdududa sa mukha ng mga tao ay napalitan ng paghanga at suporta. Tinanggap ng industriya, ng media, ang mensahe ng pagkakaisa at pagbangon. Kasunod nito ang question and answer portion. Karamihan ng tanong ay tungkol sa detalye ng produkto, sa mga komunidad na tutulungan. May ilang nagtangkang magtanong tungkol sa nakaraan ng dalawang kumpanya, ngunit maingat itong sinagot ni Ligaya, naging ibinabalik ang usapan sa positibong layunin ng proyekto. Si Sergio ay nanatiling tahimik sa gilid, hinahayaan si Ligaya na manguna, isang malinaw na pagpapakita ng respeto at pag-ako sa kasalukuyang estado ng EM% pagkatapos ng QM% dumating ang sandali ng photo opportunity. Inimbitahan ng host si Sergio na umakyat sa entablado para tumabi kay Ligaya. Ito ang unang pagkakataon na makikita silang magkatabi sa publiko matapos ang lahat. Nagkaroon ng bahagyang kaba si Ligaya, ngunit pinanatili niya ang kanyang kumpiyansa. Tumayo si Sergio sa tabi niya, may tamang distansya sa pagitan nila. Ang gimatay sila SAMGA camera. Professional. Magaling. At pagkatapos, isang photographer ang sumigaw. MS Santos, MR Elizalde, a handshake, please. Nagkatinginan sila ni Sergio. Isang segundo ng pag-aalinlangan. Pagkatapos, inyabot ni Sergio ang kanyang kamay. Tinitigan ito ni Ligaya sandali, ang kamay na minsan ay sumisimbolo sa kapangyarihan at pamamaliit, ngunit ngayon ay nakaabot bilang tanda ng pakikiisa at pagpapakumbaba. Inyabot din ni Ligaya ang kanyang kamay. Ang kanilang mga palad ay nagdikit. Isang simpleng handshake. Ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay higit pa roon. Sa pagtama ng kanilang mga balat, sa pagtama ng kanilang mga mata, walang salitang namutawi, ngunit tila isang buong pag-uusap ang naganap. Isang pag-uusap ng pagkilala sa sakit na pinagdaanan, ng pag-amin sa mga pagkakamali, ng pagpapahalaga sa pagbabago, at ng isang tahimik na kasunduan na magpatuloy, hindi pa bilang magkasintahan, marahil hindi pa rin bilang magkaibigan, ngunit bilang dalawang taong pinili ang paghilom kaysa paghihiganti. Ang bigat na matagal nilang pinasan ay tila gumaan sa simpleng pagdampi ng kanilang mga kamay. Isang pakiramdam ng kalayaan. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil, ngunit ang mundo nila sa sandaling iyon ay tila huminto. Nakita ni Ligaya ang taos-pusong pasasalamat sa mga mata ni Sergio. Nakita ni Sergio ang tahimik na pagtanggap at ang lakas sa mga mata ni Ligaya. Malayo sa entablado, sa pinakalikod ng bulwagan, malapit sa exit, may isang figurang tahimik na nakamasid. Si Doña Melita Elizalde. Hindi ito imbitado, ngunit hindi nito napigilang pumunta, marahil dahil sa kuryosidad o sa hindi matanggap na katotohanan. Nakita niya ang lahat, ang pag-anunsyo ng kanyang dating karibal, ang pagtanggap ng publiko, ang pagtayo ng kanyang anak sa tabi nito, at ang makahulugang handshake.
Ang kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit ang mga mata ay hindi maitago ang pinaghalong pait, pagsisisi, at marahil, isang maliit na paghanga sa babaeng hindi niya nagawang durugin. Nakita niya ang kanyang anak, hindi na ang sunod-sunurang tagapagmana, kundi isang lalaking tumayo sa sariling paa, pinili ang tama kahit masakit. Isang lalaking, sa wakas, ay natutong mahalin ang totoong sarili nito, hindi ang aninong hinulma niya. Walang nakapansin sa kanya nang tahimik siyang tumalikod at lumabas ng bulwagan, dala ang bigat ng kanyang mga pagkakamali at ang anino ng nag-iisa niyang kinabukasan. Nang matapos ang event at paunti na ang mga tao, nilapitan ni Sergio si Ligaya na nakikipag-usap pa sa ilang mga bisita. Hinintay niya itong matapos. Ligaya, mahinang sabi ni Sergio nang sila na lang ang naiwan sa isang sulok. Wala akong ibang masabi kundi salamat. Hindi lang para sa iyang person kundi para sa pagbibigay mo ng pagkakataon na gumawa ng tama. Tumingin si Ligaya sa kanya. Ang lamig sa mga mata nito ay napalitan na ng isang mahinahong pagtanggap. Kaya NG sabi Kyo. Sergio, hindi ito para sa iyo lang. Para ito sa mas malaking bagay. Para sa pagbangon. Tumango asay Sergio. Alam naya. At iyon ang mas nagpagaan sa loob niya. Ang pagtulong ni Ligaya ay hindi utang na loob na kailangan niyang bayaran ng personal na atensyon. Ito ay isang regalo, isang pagkakataon para itama ang landas niya. Hindi mo kailangang mahalin ako, naisip ni Sergio habang pinagmamasdan si Ligaya na nakangiti na habang kausap ang team nito. Ang mahalaga, natutunan kong mahalin ang totoo kong sarili. Ang taong gusto kong maging. At ikaw ang nagturo sa akin nun, kahit hindi mo alam. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang dumaloy sa kanya, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang daan sa hinaharap ay hindi pa rin madali, ngunit sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay nasa tama siyang direksyon. At iyon, sa ngayon, ay sapat na.